Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Isa na naman pong inspirational love story ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay may isang aral na tumatak sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang Saved by Love, A Heart's Dilemma, kung saan bumalik ang isang dalaga sa Pilipinas upang makipagbati sa kanyang ama, ngunit agad siyang tinangkang dukutin. Nasagip siya ng isang binatang alagad ng batas na nag-alok sa kanya ng isang proteksyon. At habang tinatanggap naman niya ang tulong nito, ay nahulog ang dalaga dito. Nagustuhan niya ang binata nang hindi sinasadya. Ngunit may kasintahan siya sa ibang bansa, kaya't nahihirapan siya ngayong tanggapin ang kanyang nararamdaman. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Napalingon si Erica at nakita ang kanyang handler na si Simon na papalapit sa kanya. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na dahan-dahan ka lang? Ang mga balakang nito'y gumigiling habang naglalakad kahit na hindi makinis ang daan. Paglapit niya, hiningi nito na mag-usap silang dalawa lang, kaya iniwan ang crew ang dalawa. Sinusubukan mo bang pahirapan ang sarili mo? Bakit pumayag kang mag-shoot ng ganitong oras para sa silhouette? Tanong ni Simon, ang tinutukoy ang fashion magazine. Tinanong nila ako kung okay lang at wala naman akong dahilan para tumanggi. Kaya pumayag na lang ako. Saka gusto nila bukang liwayway na backdrop. Sagot niya. Sa'yo nga dapat sila magpapaalam eh. Ang kaso hindi ka nila makontak. You know, I was busy. Anyway, hindi ba't sinabihan kitang mag-relax naman? Natigilan mo ang pagiging slave driver sa sarili mo? Hindi kita kinukumbinsi na maging modelo para patayin yung sarili mo sa trabaho. Don't worry, I'm okay. Sinasamantala ko lang ang mga blessing na dumarating sa akin. Alam mo na, strike while the iron is hot. Bago niya naging handler si Simon, ay ilang taon na rin silang mabuting magkaibigan. Magkababayan sila, kaya madali silang nagkahulihan ng loob. Siya ang makeup artist ng mga modelong hawak nito. Bahala ka na nga. At muli umiimbay ang balakang na naglakad palayo ito. Nasapo ni Erica ang kanyang noo nang makaramdam siya ng pagkahilo. Napatitig siya sa baso niyang wala ng laman. Hindi ba niya napansin at naparami siya ng inom? O hindi siya sanay uminom, kaya tinamaan agad siya. Matagal na rin kasi mula nang huli siyang uminom ng alak. Honey, what's the problem? Tumingala siya. Sa namimigat na mga talukap ay tiningnan niya ang nobyong si Matthew. Isa itong Filipino-American. Kagaya niya ay isa rin itong modelo. Ilang taon na rin ito sa industriya pero hindi pa ito nabibigyan ng magandang break. Come on, let's dance! Yaya nito sa kanya. Maya-maya pa ay humalo sila sa mga taong nagsisiksikan sa dance floor. Hindi niya alam kung gaano katagal silang sumayaw. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang pagsayad ng likod niya sa malamig na damuhan. Antok na siya kaya hinayaan niyang tangayin siya ng antok. Nagising siya nang maramdamang may mabigat na bagay na nakadagad sa kanya. May kung ano rin gumagalaw sa ibabaw ng mga labi niya. Ilang saglit ang lumipas bago niya napagtanto kung nasaan siya. Nakahiga siya sa mamasa-masang damuhan at may lalaki sa ibabaw niya. Paano siya napunta doon? Gusto niyang bumangon pero wala siyang lakas. Nilakas para magpubiglas wala siya. Naramdaman niya ang kung anong basang bagay na dumapo sa leeg niya. Nakadama siya ng pandidiri. Hirap man, pinilit niyang dumilat. Sinalubong siya ng kislap ng mga kamera. Isang nakatutulig na sampal ang isinalubong kay Erica ng kanyang ama pagkatapos nitong ihagis sa mukha niya ang mga litratong hawak nito. How dare you do this to me? Litaw ang mga litid na sigaw nito. Wala ka na ba ni katiting na moralidad? At pati sa isang pampublikong lugar. Nakikipaglandian ka? Mas matindi ang sakit na dulot ng mga sinabi nito kumpara sa sakit na idinulot ng sampal nito. Yun kasi ang unang beses na nasampal siya. Napatingin siya sa mga litrato niya na nagkalat sa sahig. Ang mga litrato ay pawang kuha habang nakahiga siya sa damuhan. Nakalilis ang damit niya at may lalaking nasa ibabaw niya. Alam niya, wala nang saysay na magpaliwanag pa siya dahil nahusgahan na siya.
Wala siyang maalala. Wala siyang alam maliban sa mga ikinuwento ni Simon. Hindi siya madaling malasing, kaya wala siyang maisip na dahilan kung bakit mabilis siyang tinamaan ng gabing yun. Yun lang ang naisip niyang dahilan na hindi pangkaraniwang panghihina na naramdaman niya. Ang masama pa, sa mga artikulong lumabas sa social media, lumabas na siya ang nangaakit kay Matthew. Hindi lamang yun. Pinilit niya pa daw ito na doon nila gawin. Nangilabot siya ng mabasa ang mga nakasulat. Kinumpronta niya si Matthew ngunit itinanggi nitong nilagyan nito ng anumang gamot ang inumin niya. Kahit siya man ay duda na magagawa nito yun. Sa loob ng 5 buwang relasyon nila, idagdag pa bago naging sila, ay matagal na rin sila magkakilala. Maaaring nagiging mapusok ito at minsan iginigit nitong lumagpas sila sa halik at yakap man. Pero hindi ito kailanman gumamit ng underhanded tactics para makuha ang gusto nito. Pero malay ba niya kung kalaunan na inis ito sa kanya dahil nga sa mga restrictions na pinapatupad niya. Anyway, ayaw na rin niyang isipin pa yon dahil may mas matinding problema na idinulot sa kanyang iskandalo. Lalo nang nawalan ng tiwala sa kanya ang kanyang ama. I told you, honey, gumagawa ng milagro yung magaling mong anak. Ayaw mo kasing maniwala eh. Sabad ni Arya, ang pangalawang asawa ng kanyang ama. Maaga kasi silang naulila sa ina. Mind your own business! Singhal niya rito. Erika, wala ka na talagang galang. Dad, bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Bakit? Ano pang silbi nun? Kung lamang ka na ng mga iskandalo. Tumawa siya ng pagak. Yeah. Ano pa nga bang silbi nun? Ang mga sulsul lang naman ng babaeng lintana yun ang pinaniniwalaan niyo. You know what? I'm tired of this. You're tired of this? Bakit? Ang tulad ba ng ginawa mong pagwawala kagabi ang gusto mong gawin ngayon? Napailin siya. Hindi niya kailangan pang magpaliwanag. Pinukol niya ng matalim na tingin si Arya na para bang nakakainsulto ang pagkakangisi. What do you mean? You can contact him? Tinatanong mo kung alam ko kung nasan siya eh. Na hindi ko nga alam na pumunta siya sa Pilipinas. Nagpipigil lang si Erika na tuluyang sumigaw. But that really wasn't the only thing she was stopping herself from doing. For the longest time, she'd wanted to strangle Arya's neck. Tuwing makikita niya ito o maiisip man lang, kumukulo ang dugo niya. Sa hindi ko nga alam eh. Hindi siya tumawag man lang sa nakalipas sa 3 araw na hindi siya umuwi rito. Hindi ko rin makontak ang cellphone niya. Kaya naisip ko na baka itinuloy niya ang plano niya na umuwi sa Pilipinas. At tinatanong kita dahil malamang kaysa sa hindi na ikaw ang dahilan ng biglaang pag-alis niya. Hiyang-hiya siguro siya sa mga pinaggagawa mo. Wala siyang mukhang maiharap sa mga kulig niya. Nagtagi sa mga bagang niya sa mga sinabi nito. Sa simula pa lang ay wala na siyang amor kay Arya. Pakiramdam niya ay pinakasalan lang nito ang kanyang ama dahil sa pera. Sino naman ang maniniwala ng isang magandang babae na kagaya ni Arya ay magkakagusto sa isang lalaki na pwede na itong maging anak? Matanda lang kasi ito sa kanya ng 7 taon. Bigla niyang naalala ang kanyang ina. Dahil sa sakit itong cancer, kaya nagtungo sa Amerika ang buong pamilya nila. Pero sa kasamaang palad, binawian din ito ng buhay. At sa kabila ng batang edad, alam niyang gumuho ang mundo ng daddy niya. Patunay roon ang pagbubuhos nito ng atensyon sa trabaho. Nagpasya kasi itong manatili na lamang sa Amerika. Ayaw nitong balikan ang bahay nila sa Pilipinas na puno ng masasayang alaala ng kanyang ina. Ang tita Bella niya na nakababatang kapatid ng mami niya na nasa Amerika na rin nakabase ang tumayong pangalawang ina niya. Pulos lalaki kasi ang mga anak nito at sabik ito sa anak na babae. Dito niya nakuha ang interes niya sa makeup. Isa rin kasi itong makeup artist. Kaya naman kahit isang business course ang natapos niya, hindi niya ginamit ang pinag-aralan. Sa halip, nag-enroll siya sa isang college na nag-aalok ng kursong may kinalaman sa pagme-makeup. Nang magtapos siya roon, ay pinasok niya ang entertainment industry. Nakatulong ang tita Bella niya para may sakatuparan niya yun. Ngunit, kung anumang tagumpay na natamo niya, ay produkto na ng pagpupunyagi at husay niya. Nanatili ang daddy niya sa bahay nila at siya naman ay lumipat sa New York. Sa telepono na lang sila nakakapag-usap na nababawasan pa dahil hindi fix ang oras ng trabaho niya. Sa mga pagkakataong nagkakausap sila, wala naman siyang pagbabago o kakaibang napansin dito.
Kaya naman laking gulat niya nang malaman niya mula kay Tita Bella ang pakikipagmabutihan ng kanyang ama sa isang babae. Wala siyang problema roon. Kahit naman hindi malinaw na napag-usapan, alam ng daddy niya na hindi siya tututol kung maiisip man nito na mag-asawa ulit. Pero ibang usapan na ang tila pagtatago nito sa impormasyong masyadong malaki ang agwat ng edad nito sa babaeng natitipuhan nito. Ang isa pang kinakasama ng loob niya, ilang buwan pa lang nagkakakilala ang daddy niya at si Arya. Mukhang seryoso ng daddy niya. Patunay roon ang pag-aalok ng kasal nito. Umani yun na negatibong reaksyon mula sa kanila ng Tita Bella niya. Gusto nitong makilala nila Arya ang isa't isa. Pero para sa kanya, hindi na kailangan yun dahil naamoy na agad niya na hindi katiwa-tiwala ang babae. Pinagbigyan niya ang hiling ng kanyang ama dahil ayaw niyang magtampo ito at para na rin masubaybayan niya ang mga kilos ni Arya. Hindi nga nagtagal natuklasan niyang tama ang unang impresyon niya. Isang kakilala niya ang nakakakilala rito at sinabi sa kanya ang mga baho ni Arya. Bago pala nakilala ni Arya ang kanyang ama, nagtatrabaho ito sa isang online dating service dahil sa nalaman lalong tumibay ang hinala niya na hindi ito matino. Sinabi niya sa daddy niya ang mga nalaman. Sa panlulumo niya, pinagtanggol pa nito si Arya. Dahil hindi niya napagbago ang isip ng kanyang ama, kinompronta niya si Arya. Pero mukhang alam nito na suportado ito ng kanyang ama dahil nagmalaki pa ito. Nauwi ang komprontasyon yon sa kauna-unahang pag-aaway nila. Mula noon, tuwing nagkukross ang mga landas nila, nagkakasagutan sila. Pati sila ng kanyang ama ay nagtatalo. Sa kabila nun, hindi naman niya magawang umalis sa poder ng kanyang ama. Kapag ginawa kasi niya yon, tiyak na matutuwa si Arya. Iisipin nito na nanalo ito at hindi niya yun mapapayagan. Should we report this to the police? Hindi ka ba nag-iisip? Tayo rin lang ang mapapahiya kapag inireport natin to sa mga pulis. Ikaw na rin ang nagsabi na nagbabalak si daddy na umuwi sa Pilipinas. Lula na siya noon nang mapaisip siya. Siya nga pa talaga ang dahilan ng biglaang pagpunta ng kanyang ama sa Pinas? Isang pasyang nabuo niya. Kung nasa Pilipinas nga ang kanyang ama, susundan niya ito. Gusto niyang makasiguro na maayos ang lagay nito roon. Bakit ba masyadong usisero mga Pilipino? Naiinis na naisip ni Erica nang tuluyan siyang makababa ng sinakyang eroplano. Tinangka niyang maging discreet, ngunit dahil sa paglalakas loob ng isang flight attendant na magtanong kung siya nga raw ba ang modelong si Erica, mukhang hindi na magiging matahimik ang unang pagpatak niya sa Pilipinas pagkatapos ng mahabang panahon ng paninirahan niya sa Amerika. Pinagtitinginan siya. Dapat nagsinungaling na lang siya sa flight attendant. Kagaya ng flight attendant, may ilang malalakas ang loob na lumapit sa kanya at humiling kung pwedeng magpalitrato ang mga ito kasama siya. Pagkatapos siyang batiin dahil sa kaniyang tagumpay na mag-penetrate ang American modeling industry. Ngunit wala siyang panahon sa mga papuri. Isa lang ang pakay niya sa biglaang desisyon na magtungo sa Pilipinas. Tinawagan niya ang tita Clara niya, ang nag-iisang kapatid ng daddy niya sa Pinas. Lalo siyang nag-alala nang malaman niya mula rito na hindi nagpunta sa bahay nito ang daddy niya. Wow, God. Gusto niyang magpapadyak dahil sa matinding frustration nang lumaki ang crowd. May ilang security personnel na lumapit pero hindi para i-disperse ang crowd, kundi upang kuhanan siya ng litrato. Nakahinga siya ng maluwag nang may nakaisip na kumilos para awatin ang mga taong humaharang sa daraanan niya. Dahil doon, sa wakas nagawa niyang makalabas ng airport. Isang tote bag at isang itim na maleta lang ang dala niya. Hindi siya nag-abalang magdala ng maraming gamit dahil hindi naman siya magtatagal sa Pilipinas. Erica, kanina pa naghihintay ang tita Clara mo. Gulat na napatingin siya sa may edad na lalaking lumapit sa kanya. Bago pa man niya matanong ito at masiguro ang pagkakakilanlan nito, nahawakan na siya nito sa braso. Dito tayo, sabi nito at iginaya siya patungo sa parking lot. Teka lang ho, sino ho kayo? Ako si Manolo. Bayaw ako ng tita Clara mo. Pinakausapan niya akong sumundo sa'yo. Nahihirapan siyang maglakad dahil sa biglaang pagsumpong ng rayuman niya. May dala ho ba kayong ID? Meron pero naiwan ko sa sasakyan. Tumo na lang tingnan. Tumango siya. Sumunod siya rito nang igiya siya nito patungo sa parking lot.
Naglalakad sila patungo roon nang mapansin niya ang ilang kalalakihan na nakatingin sa kanila. Ilang metro lang ang layo ng mga ito sa kanila ni Manolo. Lalo siyang kinabahan nang bigyan siya ng mga yon ng malisyosong ngisi. Binagalan niya ang paglalakad. Kapag kuwan, sinulyapan niya si Manolo. Alam niya, nakasisiguro siya sa pakiramdam niya na nagsisinungaling ito. Bagaman hindi niya lubos maisip kung bakit alam nito ang tungkol sa tita Clara niya. Biglaan ang pasya niya na sundan ang kanyang ama sa Pinas. Kailangan matakasan niya si Manolo. Pagkalipas ng ilang minuto, nakakita siya ng pagkakataon. May nakasalubong kasi silang pasahero, kaya napilitan si Manolo na bitiwan ang braso niya. Sinamantala niya yon para makalayo rito. Nang makawala rito ay nagtatakbo siya palayo rito. Loko ka pare! Pinagkakakitaan mo ang kapahamakan ng kababayan mo. Gusto mo bang maranasan kung paano mabaunan ng bala sa katawan? Kung pwede lang ay ibabaunan ni Seth ang pagmumukha ng recruiter sa windshield ng kotseng kinasusubsuban nito. May imprenta yun doon at daragdagan na lang niya ng salitang huwag pamarisan. Ano, pare? Kahit isa lang, sige na. Gusto kong masubukan to. Hindi pa niya nasusubukan pero gaano kaya siya katagal masususpende kapag ginawa niya yun. Seth, tama na yan! Saway sa kanya ng pinsang si Aidan. Hindi ganyan ang tamang asal ng isang bayani. Sabon at kulang abutin mo kay direktor niyan. Hay, Lennox! Ikaw na ang magdala nito sa van. Baling niya sa isa pang kasamahang agent. Matagal na nila itong tinutugay-gayan pero madulas ito at hindi nila mahuli-huli. May nagtip sa kanila kung saan at anong oras ito matatagpuan. Kaya nagsagawa sila ng operasyon ng araw na yon sa Ninoy Aquino International Airport. Isa sa mga recruiter na nahuli nila sa mga pinaka-wanted na tao sa bansa dahil marami itong nabiktima. Marami sa mga taong yon nakakulong na sa iba't ibang bansa at ang ilan sa mga yon nabasahan ng mga sentensyang kamatayan. Bukod sa pagkakahuli sa recruiter, nasagip din nila ng mga kasamahan niya sa NBI ang 3 babaeng balak sana nitong papuntahin patungo sa Malaysia para magpuslit. Naroon ang mga ito sa airport dahil yun ang araw ng flight ng 3 babae. Ang init-init naman ang ulo mo, puna ni Aidan. Sinong hindi init ang ulo kung ganitong nakabilad tayo dito sa parking lot at niluluto sa ilalim ng matinding sikat ng araw? Baka naman ibang init yan ah. Sa bagay, kung ako ang nabasted ng bonggang-boga, ewan ko lang kung hindi iinit ang todo ang ulo ko. Sinong nabasted? Ako? Hindi no? Tumawa lang ito ng nakakaloko. Naningkit ang mga mata niya nang matanto ang ibig sabihin nito. Hoy, iniisip mo bang bitter ako? Nang dahil kay Perry o kay Tessa? Nilingon siya nito at nginisian. Para sa kanya, positibong sagot yon sa tanong niya. Siguro naisip nitong nabasted siya dahil parehong may karelasyon na sina Tessa at Perry na pareho niyang hinahangaan kahit na malaki ang pagkakaiba ng 2 babae. Haragan at tigasin ang asta ng kasamahan nilang agent na si Tess. Saludo siya sa dedikasyon nito sa trabaho. Si Perry naman may tuturing na ideal girl ng sinumang lalaki. Girlfriend nito ng co-agent niyang si Madrid at nagbabalak pang magpakasal ang mga ito. Ay, sigim pa pala. Naalala niya. Pinsan ito ng asawa ni Yuri. No wonder na kinakantsawan siya ng pinsan niya. But really, he wasn't in love with any of these 3 women. Humahanga lang talaga siya sa mga ito. Naputol ang pag-iisip niya na may bumangga sa kanya. Otomatikong pumulupot ang braso niya sa baywang nun. Pero sa lakas ng impact, ng pagbangga nito ay nawalan siya ng balanse. Pati hayang bumagsak siya sa semento. Nakaibabaw sa kanya ang bumangga sa kanya. Nahigit niya ang hininga nang mapagmasdan ang mukha ng taong bumangga sa kanya. Napakaganda nito. Parang sasabog ang dibdib ni Erica habang tumatakbo siya para takasan ng mga lalaking humahabol sa kanya. Wala siyang ka-idea kung bakit hinahabol siya ng mga ito. Takbo lang siya ng takbo. Nabitawan niya ang hawak na maleta dahil doon. Paglingon niya, nakita niya sina Manolo. Tumayo siya at tumakbo ulit. Pero dahil hindi niya tinitingnan ang tinatahak na direksyon, may nabunggo uli siya. Pati hayang bumagsak ito sa sahig. Mabilis ang reflexes nito at nagawa nitong ipulupot ang isang braso sa bewang niya, kaya natangay siya nang bumagsak ito.
Napangiwi siya at nanlaki ang mga mata nang makitang ilang pulgada lang ang distansya ng mga mukha nila ng lalaking nabangga niya. "Get off me!" Sigaw niya sabay piglas. "Ow! Lady! How can I get off you? Ikaw nga itong nakapatong sa akin. Wala ka bang balak umalis?" "How dare you make it sound like I want to be close?" Hindi niya natapos ang sasabihin nang mahagip ng paningin niya ang mga lalaking humahabol sa kanya. Dagling napasubsob uli siya sa lalaki. Kumunot ang noo nito. "Umamin ka. May tinatakasan ka, no? Anong masamang bagay bang ginawa mo, ha? Bitiwan mo ako, ano bang? Siguro kasama ka nila, no? Masama ka rin. Huwag mong ibalik sa akin ang akusasyon. At pwede ba, huwag mo akong daanin sa pag-iyak?" Noon lang niya napansin ang tumakas na butol ng luha sa mga mata niya. Mabilis na pinahid niya yun. "Kumilos ka na." "Ha?" Nagugulo ang reaksyon niya. Sa halip na sumagot, bahagya siya nitong itinulak. Akmang susuot siya sa halamanan nang saklitin siya nito. "Yung ginagawa mo, sigurado akong makukuha mo ang atensyon nila. Kahit pusa ka pa. Dito tayo." Nagdalawang isip siya. Magtitiwala ba siya sa isang estranghero na naman? "Gusto mo bang makaalis, no?" Tumingin siya sa mga mata nito. Wala siyang madamang takot. "Ano?" Pikit matang inabot niya ang kamay nito. Sandaling nawala ang atensyon ni Erica sa mga alalahanin, takot at problemang sabay-sabay na gumugulo sa isip niya nang nagbabiyahe na sila ng lalaki. Saan tayo pupunta? Saan mo ako dadalhin?" Lalo siyang kinabahan nang huminto ang taxi sa harap ng isang condominium building. Nang makababa ito, hinila siya nito pababa rin. Kapaguan, binayaran nito ang taxi driver. "Bakit dito tayo nagpunta?" "Tara!" Binati ito ng gwardya. Tinanguan nito yon at dumiretso na ito sa hilera ng mga elevator. "Sasama ka ba sa taas o diyan ka na lang?" "Mukha ba akong masamang tao?" "Mali ko ba? Marami siya na mukhang mabait pero masama pala." Tumingin siya sa gwardya. Nagpapasaklolo. Pero nakangiting iminwestra nito ang kamay sa direksyon ng lalaki sa elevator. "Mabait po yang si Sir, ma'am." "Sigurado ka?" "Abay, opo. Sa katunayan, kung ayaw mong sumama, maiwan ka dyan." Sasama na ako." Nakangiting tumango ito. Bagaman nagdududa pa rin, kahit paano nakampante ang loob niya dahil sa sinabi ng gwardya. Muli ay hindi siya mapalagay. Ano ang gagawin nila ron? Lihim na pinagmasdan niya ang lalaking tumulong sa kanya. Oo nga at iniligtas siya nito. Pero paano kung isa rin itong masamang loob? Malay ba niya kung involved din ito? "Bukas na, pumasok ka na." "Anong gagawin natin dyan? Bakit mo ba ako dinala rito?" "Dumito ka na muna. Sigurado akong pinaghahanap ka ng mga taong humahabol sa'yo. At kung saan mo man balak magpunta, sa isang kamag-anak halimbawa, pwes ipagpaliban mo muna. Tiyak na nagbabantay raw ng mga taong humahabol sa'yo." Dahil sa sinabi nito ay nag-aalala siya para sa tita Clara niya. Bigla gusto niyang pagsisihan ang biglaang pagpunta sa Pilipinas. Sana hindi siya nagpadalos-dalos ang desisyon. Hayun tuloy nasa panganib ang buhay niya at maaaring pati buhay ng tita niya at ng pamilya nito. "Aalis na ako." "Hindi ka pwedeng umalis." "Ha? Bakit?" "May mga itatanong pa ako sa'yo." "Sino ka ba?" Bilang tugon ay naglabas ito ng wallet. Mula roon, dumukot ito ng isang ID at inabot din sa kanya. Bantulot na tinanggap niya yon. Joseph Represca ang pangalan sa ID. Ayon doon, isa itong NBI agent. Nag-angat siya ng tingin at sinalubong ang mga mata nito. "Paano ako makasisiguro na totoo yung ID mo? Halos lahat mapepeke na sa mga panahong ito." "Look, tinulungan kita kaya dapat nagpapasalamat ka na lang at hindi pinagdududahan ng pagkatao ko. Anyway, kung ayaw mo pumasok, bahala ka, hindi kita pipilitin." Naiwan siyang nakatayo sa labas. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpasya na siyang sumunod dito. Iginala niya ang paningin nang makapasok siya sa condo. Base sa kulay at sa mga gamit na naroon, ay mahihinuhang lalaki ang may-ari nun. "Bahay mo ba to?" "Wait, dito ka muna. Kailangan ko lang sagutin tong tawag." Naglakad dito patungo sa pinto. Teka, saan ka pupunta?" "Diyan lang sa labas. Masyado ka namang nerbyosa." Siya nga pala. Alam ko may pagdududa ka pa rin sa akin. Kung hindi ka handang pagtiwalaan ako, sabihin mo na agad nang hindi na ako madamay sa kung anumang gulong pinasok mo." Pagkasabi nun ay tuluyan na itong lumabas ang pinto.
May biglaan lang ako inasikaso. Sagot ni Seth sa papa niya na nasa kabilang linya. Kung ano man yon, hindi mo pa rin dapat iniiwan ang trabaho mo. Bigla ka na lang nawala sa oras ng trabaho. Hindi ko humaiwan ang tinulungan ko eh. Tingin ko hindi simpleng gusot ang nasuotan niya. Anyway, dinala ko na siya sa isang ligtas na lugar. O siya, sige. Tapusin mo na agad yan at kailangan kita rito sa opisina. Hindi ka isang knight na lagi na lang tumutulong sa sinumang damsel in distress. Napaungol siya. Bilib na talaga siya sa papa niya. Saksakan ito ng tinik. But it frustrated him that he knew he was with a woman. Ibinulsa niya kanyang cellphone. What were you thinking? Getting yourself into trouble? Piping kastigo niya sa kanyang sarili. Siguro nga natural ang naging reaksyon niya nang tulungan niya ito at ilayo sa mga taong humahabol dito. Natulungan na niya ito, kaya nagawa na niya ang tungkulin niya bilang isang concerned citizen. Instead, he involved himself in the woman's problem by taking her there. Hindi pa siya nagkasya roon. Gusto pa niyang alamin kung anong gusot ang kinasangkutan nito. Tila pati ang pagkakataon na nanadya sa pagpresenta ng dahilan para pagsisihin niya ang padalos-dalos na desisyon. Nang pagbukas niya ng nag-iisang silid sa kondo, ay natagpuan niya ito na naghuhubad. Oh my! Sambit niya sa isip. Hindi niya napigilan ang malakas sa pagsinghap, dahilan para gulat na mapalingon ito. Anong ginagawa mo dyan? Ako ang dapat magtanong kung anong ginagawa mo. Bakit ka naghuhubad? Hindi ka man lang nahiya sa akin? Hindi ako naghuhubad. How do you think I'd do that in front of you? Ikaw dapat ang mahiya dahil namboboso ka. Siguro, isa yan sa mga dahilan ng pagkakasuot mo sa gusot dahil sa kawalan mo ng pag-iingat. Let me give you a piece of advice. Ingatan mo ang sarili mo o baka naman yung ganda mo ang dahilan ng lahat ng ito. Dediretsahin na kita. Miyembro ka ba ng isang sindikato? Pigil hiningang hinintay niya ang sagot nito. Dalangin niyang itanggi nito na involve ito sa mga masasamang gawain. Pinagmasdan niya ito. Maputing maputi ito. Light brown ang kulay ng mga mata. Matangos na matangos ang ilong at nagtataglay ito ng taas na hindi tipikal para sa isang Pilipina. Sa tingin niya hindi hihigit sa 5 pulgada ang itinaas niya rito. 6 na talampakan ang height niya. His eyes traveled down her body. Pwedeng-pwede itong maging modelo, pero hindi yung tipikal na katawan ng isang modelo na saksakan ng payat. Sige Joseph, pagbutihan mo pa. Natigil siya sa pagtitig dito nang damputin nito ang hinubad ng cardigan at itakip nito yon sa mga dibdib nito. Grabe ka naman mambintang. For your information, wala akong ginawa kahit isang masama na bagay sa buong buhay ko. Bilang modelo, higit pa sa sapat ang kinikita ko para maisip kong gumawa ng anumang bagay na masama. Isa kang modelo? Tanong niya. That explained that elegance and sophistication she exuded. Kumunot ang no nito. Bakit parang hindi ka naniniwala? Hindi niya sinagot ang tanong nito. Sa halip, tinanong niya ito kung ano ang pangalan nito. Erika, bantulot na tugon nito. Erika? Kaya siguro sanay ka maghubad na lang basta. Pumalatak siya. Gumuhit ang takot sa mukha nito nang pumasok siya sa loob ng kwarto. Anong binabalak mo? Ito. Matuto kang maglak ng pinto para hindi na-eskandalo ang inosenteng mga mata ko. Pagkasabi nun ay lumabas siya at kinabig pa sarang pinto. Napasandal siya sa pinto at napabuga ng hininga para pakalmahin ang sarili. Ipinilig din niya ang kanyang ulo para mapalis sa isip niya ang mga nakita niya. Iginala ni Erika ang kanyang paningin sa silid. Naengganyo siyang lumapit sa isang pinto na hula niya ay banyo. Natuklasan niyang tama ang hula niya. Pumasok siya ron. Total nakalak naman ang pinto ng kwarto. Nagpasya siyang maligo na rin. Kahit nakalak ang pinto ng kwarto ay inilak pa rin niya ang pinto ng banyo bago siya nagsimulang maghubad. Itinapat niya ang kanyang mukha sa dutsa at pagkatapos maligo, sumilip muna siya sa pinto at tinignan kung may tao bago siya lumabas ng banyo. Nang hindi niya nakita si Joseph ay lumabas na siya. Lumapit siya sa maleta niya at dagli siyang napakunot noo. Oh no! Sambit niya ng mapunang hindi yun ang maleta niya. Bigla naisip niya ang babaeng nabunggo niya sa airport. Malamang na nagkapalit sila. Sa pagmamadali niya, hindi na niya napansin na mali ang nadampot niyang maleta. Anong gagawin ko? Nakarinig siya na katok sa pinto. Maya-maya ay narinig niya ang tinig ni Joseph. Pwede bang pumasok?
Nang hindi siya sumagot, kumatok uli ito. Buksan mo nga tong pinto. Ano bang ginagawa mo dyan? Bakit ang tagal mong pagbuksan ako ng pinto? Papasukin mo ako. Magbabanyo ako. Hindi pwede. Bakit? Nakatapi lang ako ng tuwalya. Wala akong ibang may susuot. Ha? Bakit? Hindi akin yung maleta. Nagkapalit kami kanina nung babaeng nakabungkuan ko sa airport. Grabe, ang malas mo. Ayusin mo na lang ang sarili mo at lumabas ka rito sa sala. May mga tanong ako na kailangan mo sagutin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Wala akong suot na damit. Kaya paano ko lalabas dito? Nakakahiya naman sa'yo kung lalabas ako ng nakatapi lang ng tuwalya. Baka may skandalo ng tuluyan yung mga mata mo. Sarkastikong tugon niya. Don't worry. Kaya ko nang itolerate ang nakatapi ng tuwalya. Kailangan mo magtiis, Erika. Aniya sa sarili habang pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. It was better than nothing. Ano ba ang kasalanan niya at inuulan at binabaha siya ng kamalasan? Huminga siya ng malalim bago siya tuluyang lumabas ng silid. Buong pangalan? Erika Mendoza. Totoo yan? Oo. Ano ba to? Interrogation? Oo, kaya sumagot ka na lang nang matapos agad tayo. Address? Kung dito sa Pilipinas, wala. I've been living in the US for almost 2 decades now. Pero dito ako pinanganak. At ngayon ka lang uli nakabalik dito? Oo. Sa anong rason? Trabaho? Hindi, may hinahanap akong tao. Sino? Do you really have to know? Yeah, kailangan kong gawin to para malaman natin kung bakit may mga humahabol sa'yo. Alam mo na, baka may masabi ka na makapagbibigay linaw kung bakit ka hinahabol. Why do you sound like an investigator? Dahil yun po ang trabaho ko. Hindi ka naniniwala na isa akong NBA agent? Hindi siya sumagot. Fine. Gusto mo bang ikuha na lang kita ng taxi? Pagpahatid ka na lang sa pinakamalapit na police station. Are you blackmailing me? No. I'm just trying to tell you that if you can trust me 100% after I save your life, hindi ko na ipipilit pa na pagkatiwalaan mo ako. Gusto kong ipaalam sa'yo na hindi ako nagkukumahog sa pagtulong sa'yo. Tutulungan mo ako? Don't be so shocked. Natural na makisimpatya ako sa tulad mong nangangailangan ng tulong. Sinimulan ko na rin ang pagtulong. Damay na ako rito, kaya lulubusin ko na. Bakit mo ginagawa to? Anong kapalit ng pagtulong mo? Ibang klase ka rin, no? Ganyan ka ba magpasalamat? Tindi mong magduda. Tumayo ka na lang dyan nang madala na kita sa police station. Okay. It's perfectly clear that I have no choice but to take your offer. Talaga lang, ha? Sana lang hindi ako nagkamali na magtiwala sa'yo. Nagpunta ako rito para sundan ng daddy ko. Bigla na lang kasi siyang nagpasyang magbalik bayan nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Hindi ko siya makontak kaya nag-alala ko. Kaya sinundan ko siya rito. Hindi ko nga alam kung saan siya hanapin dahil ang sabi ng tita Clara ko, hindi naman daw tumawag man lang sa kanya si dad. May problema bang daddy mo? At may idea ka ba kung sinong humahabol sa'yo? Wala namang ibang nakakaalam na nagpunta ako rito sa Pilipinas maliban sa tita Clara ko. Kanina sa airport, may matandang lalaking lumapit sa akin. Nagpakilala siya na bayaw ng tita ko. Nung una, naniwala ako sa kanya. Kaya lang nagduda ako nung may makita ko mga lalaki na nakatingin sa amin. Hula ko kasamahan niya. Sinubukan kong tumakas. Ayun, hinabol niya ako. Nakumpirma ko na masasamang tao sila. Napakunot noo siya nang abutan siya nito ng vest. Ano yan? Gamitin mo muna, nanginginig ka na eh. Mukhang nagpa-dry clean ang housekeeper, kaya walang anumang gamit na natira dito. Anyway, that's all I need to know for now. Lalabas na muna ako para ibili ka ng may susuot. Pero hindi to libre ha, babayaran mo to sa akin. Nalilito siya rito. One moment, Joseph was tough and intimidating. The next moment, he was kind and considerate. Minsan naman irritable ito. Napaka-complex nito, but still, she was really thankful. Kumusta yung pinapagawa ko sa'yo? Tanong ni Joseph kay Lennox, pati na rin kay Andre. Oy, nandiyan ka pa ba? Oo. Ano nang sagot doon sa pinapahanap ko? Doon sa balo na babaeng yun, pare? Oh, bakit mo nasabi? Akalain mo, ako na nga ng magandang loob na tumulong. Ako pa ang pinalabas na masama ng babaeng yun. Kung hindi ka babagal-bagal kanina, di na sana tayo nasangkot sa gulo. Binaliwala niya ang sinabi nito. Pwes, di pa tapos yun, may kasunod pa.
Gusto kong kumalap ka ng impormasyon tungkol sa mga taong humahabol kay Erica. At sana bukas na bukas din may impormasyon ka na tungkol sa kanila. What? Teka, bakit mo ako inutusan na parang susundin kita? Dahil kapag hindi ka sumunod, malalaman ni Angela na nagpakasaya ka sa stag party ni Lennox, gayong ang buong akala niya nasa isang stakeout ka. Pare naman, huwag ka namang mag-blackmail ng ganyan. Gusto kong kompleto ha, pati kalit-litang detalye. At saka, isasabang ba niya si Erica sa paimbestigahan niya? Sa tingin niya ay hindi na kailangang gawin yun. His gut was telling him to believe her. May contact ka sa immigration, di ba? May tao ako ipapahanap sa'yo. Ronnie Mendoza ang pangalan niya. Ang alam ko, dumating siya sa bansa kamakailan lang. Alamin mo kung nakapasok nga ba talaga siya ng Pilipinas. Oo na. Kamusta na nga pala si Erica? Anong nangyari sa inyo? Anong nangyari? Malay ko, kayo magkasama di ba? Huwag ka nga malisyoso, Aidan. Saway niya rito. Ikaw tong malisyoso, wala ko ibang ibig sabihin sa tanong ko. Kailangan niya ng tulong ko. Nakita mo ba ang pagmumukha ng mga lalaki sa airport kanina? Wala siyang kalaban-laban sa mga yun. At napakawalang puso ko naman kapag pababayaan ko lang siya. Matagal ka na namang walang puso ah. Sa ating dalawa, ikaw ang walang tiyaga sa kapritso ng mga babae. Submissive and fragile-looking women don't have any effect on you. Bakit ngayon ganyan ang drama mo? Ang mabuti pa, gamitin mo yung pagiging intrigero mo sa pinagagawa ko. I'm giving you 24 hours. Kung hindi, maghanda ka na at hindi lang armor ang kakailanganin mo kina Angela at tita. Pahabol na babala nito bago pinutol ang tawag. Lumabas siya ng elevator nang huminto yon sa 10th floor. Naglakad siya patungo sa condo unit ni Lennox. Pagdating doon, pumasok siya gamit ang duplicate key niya. Tumikim siya ng malakas para alertohin si Erica sa presensya niya. Hindi nagpakita sa kanya. Nasaan ang babaeng yun? Lagot siya sa akin kapag sinuwi. Agad na napahinto siya sa paglilitan niya sa isip ng mga gagawin niya nang makita niya si Erica na nakahilata sa malaking kama. Natutulog ito. Lumapit siya sa kama at pinagmasdan nito habang natutulog. Napakaganda talaga nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Pagkatapos ay napailing siya nang maisip na kanina lang, ipinamukha nito sa kanya na hindi siya katiwa-tiwala. Pero hayon, mahimbing na natutulog ito sa kama na parang hindi nasa panganib ang buhay nito. Napangiti siya nang makita niyang humigpit ang pagkakahawak nito sa suot na vest. Nilabanan niya ang pagnanais na hawakan ang mukha nito. I must be nuts for even thinking about it. Nais sa loob niya. Hindi pa man dumidilat si Erica ay napangiti na siya. Maganda kasi ang tulog niya. Pero nang gumalaw siya ay napaungol siya sa sakit. Nagprotesta ang mga muscles niya na hindi sanay sa takbuhan. Akmang babangon siya pero hindi yun natuloy dahil may nakadagan sa kanyang tiyan. Hinawakan niya yun at natigilan siya ng isang matigas at mainit na bagay ang nahawakan niya. Gulat na napabangon siya nang mapagtanto ang isang matigas na braso na nakapatong sa baywang niya. Gising ka na pala. Anong ginagawa mo sa akin? Bakit magkatabi tayo? She was only wearing a towel and a vest. You took advantage of the situation? Hindi totoo yan. Kung natatandaan mo nang natulog ka, inokupa mo ang kaliwang bahagi ng kama. Pagod din ako kaya inokupa ko yung kabilang bahagi. Malay ko bang malikot ka pala matulog? Ayun, siniksik mo ako ng siniksik. Napaawang ang mga labi niya dahil sa mga sinabi nito. Pero nang malimi niya ang mga sinabi nito, naisip niyang tama to, kaya hindi na siya nagprotesta. Magbihis ka na, ibinili na kita ng damit, nandyan oh. You'd better be ready in 5 minutes, alis tayo. Lumapit siya sa plastic bag at naghalungkat doon. Nag-init ang mga pising niya nang makita ang mga pinamili nito na pambaba niya at panloob. Mukhang sanay na sanay mamili ng gamit pambabae ang bruho ah. Tapos ka na ba? Sandali lang naman. Dalhin mo yung plastic bag para may bihisan ka. Paglabas niya ng silid, hinagip nito ang braso niya at hinila siya palabas ng unit. Dire-diretso sila sa elevator. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Saan pa? Di ayusin natin ang problema mo. Sagot nito. Pasimpleng naglagay siya ng distansya sa pagitan nila nang lula na sila ng elevator. Kailangan niyang gawin yun dahil hindi siya marerelax habang katabi ito ng ganun kalapit. Positive.
May Ronnie Mendoza nga na dumating sa bansa 1 linggo nang nakakaraan. Hindi malaman ni Erica kung mapapanatag siya sa confirmation na yon ni Aidan. Kasamahan ito ni Seth sa NBI. Nalaman niyang totoong NBI nga si Seth. Sa nalaman, lalong nadagdagan ang pag-aalala niya. Kung nasa Pilipinas ang daddy niya, nasan ito? Bakit hindi man lang ito nagpakita sa kapatid nito? Oh, ito na po ang delivery, King Seth. Nabaling ang pansin niya kay Lennox na papalapit sa mesa ni Aidan. Hindi ito magkanda-ugaga sa daladalang pagkain. Feeling hari ka talaga, no? Hari nga, diba? Kaya magsilbi ka. Napatingin siya rito nang iurong nito ang silyang inookupan nito, papalapit sa kanya. Gusto niyang gumalaw at maglagay ng distansya sa pagitan nila, ngunit kung gagawin niya yon, mahahalata nito at ng mga kasamahan nito na naiilang siya. Of course, she couldn't allow that. Kumain muna tayo. Ano ba ang gusto mo? Naku, wag na. Tapusin na lang natin ang pagtatanong ni Aidan. Kumain ka na. Baka huling beses mo na makatikim ng libre ngayong araw. Wait, teka lang ha. May something ba sa inyong dalawa? Meron. Gusto mo dumagdag? Ako, pwede? Singit ni Lennox. Kung gusto mo, palit na lang tayo. Kami na lang ni Erica ang may something. Nako, kung ayaw mo magka-black eye, umatras ka na. Saway rito ni Aidan. Napangiwi siya nang makita ang malaking burger na kasama ng soft drinks at fries. Ano to? Ayaw mo ba? Hindi pa naman talaga ako nagugutom. Okay na siya sa pagkain niya. Kumain ka dahil hindi ka pa kumakain buong araw. Alam mo ba kung gaano karaming calories meron yan? Alam mo ba kung gaano kahirap mag-burn ng fats? Hindi ka pa kumakain. Fats counter na agad ang iniisip mo. Wala ka sa trabaho at kailangan mo ng lakas sa paglutas ng mga problema mo. Pinigilan niyang paikutin ang mga mata sa paninirmo nito. Ako na. Kakain ka ba o ano? Kakain na nga eh. Ayoko ng pickles. Ayan, okay na. Pwede bang akin na lang yung mustard mo? Hindi ko talaga mauubos to. Pwede bang sa'yo na lang tong 2/3? Hindi pwede, kalahati lang. O ano pa? Tatanungin mo rin ba ako kung pwedeng subuhan kita? Hindi no, asa ka. Alam nyo, nakikita ko ng eksenang to sa mga pelikula eh. Parang alam ko na kung saan mauuwi to. Ako rin. Para lang sina Yuri at Monique. Lennox, gusto mo bang makarating na mas maaga sa huling hantungan mo? Bilisan mo ang pagkain at nang makalis na tayo rito. Ang daming chismoso rito. Isa ka na kaya dun? Saka anong aalis na sinasabi mo? Nakalimutan mo na bang dito ka nagtatrabaho? Hindi ko nakakalimutan. Alam ko pa nga ang daan papunta rito, di ba? Bakit? Hindi ba trabaho tong paghanap ko ng solusyon sa problema ni Erica? Oh. Si Joseph naman, bagaman inaangilan ang mga kasamahan, walang anumang ipagpapatuloy ang pag-aasikaso sa pagkain niya. Gaano karaming mustard ang ilalagay ko? Tanong nito. Bago pa man niya ito masaway o makaramdam ng mas matinding pagkailang dahil sa pagmamasid sa kanila ni Lennox at Aidan. Kinuha niya ang pansin ng paglapit sa kanila ng isa pang kasamahan ng mga ito. May iniabot itong folder kay Aidan. Salamat, tol. Sabi ni Aidan dito pagkatapos itong tanggapin ang folder. Binuklat nito yon at napasipol ito kapag kuwan. Sabi ko na nga ba't ang ganitong pagmumukha? Maraming kakabit na masasamang gawain. Inilabas nito mula sa folder at sinipat nito ang computer-generated picture ni Manolo na naproduce mula sa paglalarawan niya. Ang nakakapagtaka sa grupo nila. Hindi naman sila dumudukot Iba naman ang mga ginagawa nila. Tumingin sa kanya si Joseph. Puno ng pagtatakangan niyo. Hindi ka nakatulog na mabuti kagabi, no? Pagbubukas ni Joseph ng usapan. Panay ang billing mo eh. Hindi, no? Pagsisinungaling niya. Saka ano ba sa'yo kung hindi man ako makatulog ng maayos? Batari na sabi ni Erica. Importante ang tulog. Kailangan mo nun para may lakas kang harapin ang mga darating na araw. At para patunayan ang sinabi nito, dumukwang pa ito at marahang pinaraanan ng hintuturo ang ilalim ng kanyang mga mata. And stop denying it. Hayang ebidensya Nangingitim ang palibot ng mga mata mo, bunga ng pagliligalig mo kagabi. Naiinis na pinalis niya ang kamay nito dahil sa magkahalong hiya, dulot ng pagpuna nito at paghaplos sa mukha niya. Hindi nakatulong na nakatingin pa ito ng mataman sa kanya. Malapit na ba tayo? Patungo sila sa bahay ng tita Clara niya.
Dalangin niya sana na may balita ito tungkol sa daddy niya. At sana kapag nagkita sila ng daddy niya ay kalmado na ito at magkaroon sila ng panahon para mag-usap at magkaayos na sila bago pa man sila bumalik sa Amerika. Sa ngayon kailangan niyang pagtiisan ang presensya ni Seth. O mas tamang sabihin, ang nakalilitong damdaming binubuhay nito sa kanya. Nandito na tayo, sabi nito. Kumatok sila roon at mismong ang tita Clara pa niya ang nagbukas ng gate. Diyos ko, ang bata ka. Masyado mo akong pinag-aalala. Ano bang nangyari sa iyo? Niyakap siya nito ng mahigpit. Erika? Tita, bakit ngayon ka lang? I'm sorry kung masyado kayo nag-alala, tita. Sa loob na lang po ako magpapaliwanag. Amay, sa sobrang tuwa ko, dito na ako nag-usisa. Pasok, pasok. May kasama ka pala, iha. Pasok ka, iho. Beth, pakikuha sila ng maiinom. Ano bang nangyari? Nagkaroon ba ng problema kaya hindi kita nakita ng makalawa sa airport? Hindi ka man lang tumawag sa akin para malaman ko kung ano nangyari sa'yo. Tumingin siya kay Joseph. Pasensya na po talaga sa nangyari, tita. Bigla kasing nagbago ang plano ko nang may malaman ako tungkol sa kinaroroonan ni Dad. Naisip kong dumiretso roon pagdating ko rito. Pero sad to say, wala siya roon. Pagsisinungaling niya. Hindi ko na malaman kung ano bang nangyayari dyan kay Kuya Ronnie. May bahid ng galit na sabi ng tita niya. Ni hindi man lang iniisip ang mararamdaman mo, nakaisa-isang anak niya. Hindi kaya may kinalaman doon ng magaling niyang asawa? Wala na po akong pakialam kung meron man o wala. Ang gusto ko lang po ngayon, makita si Daddy at masiguro ligtas siya. Sino nga pala itong kasama mo, Erika? Tita, siya po si Joseph. Siya po ang tumutulong sa akin. Joseph, ang tita Clara ko. Nice to meet you, ma'am. It's nice to meet you too, iho. Maupo ka uli. Mukha namang wala akong dapat ipag-alala. Sumama pa pala rito sa Pilipinas ang nobyo mo. Tita, hindi. Nagkakamali po kay ma'am. Wala po kami relasyon. Magkaibigan lang po kami at tinutulungan ko lang siyang mahanap ang daddy niya. Diba, Erika? Bakit ka naman nagsisintir? Ayaw mo nun? Sinabi na agad niya sa tita mo na hindi kayo magnobyo. Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Hindi niya pinansin yun. At kailan pa tayo naging friends? Ngali-ngaling isumbat niya kay Joseph. Ito, magiging kaibigan niya? No way! Boyfriend, gusto mo? Sabad ng antremedidang bahagi ng isip niya. Kaya nga po, gusto rin naming ipalam sa inyo na nagbago rin ang plano ni Erika na dito magstay sa inyo habang nasa Pilipinas siya. I can assure you, ma'am. I'll take care of your niece, kaya ipanatag niyo ang loob niyo. Bakit ikaw nagdedesisyon para sa akin? Wala tayong pinag-usapan tungkol sa kung saan ako tutuloy habang nandito ako sa Pilipinas. Wala nga, but it's common sense na dahil ako ang mas nakakaalam sa ganitong sitwasyon, tama lang na ako magsabi kung ano makabubuting gawin mo. Pangangatwiran ni Joseph. Pagkatapos mamanduhan siya ng lalaking ito na hindi niya kaano-ano. Ang mas nakakainis pa, hindi siya manalo-nalo sa pakikipag-argumento rito. Sa una, nakikipagtalo siya pero sa huli, sumusuko rin siya. Gamit ng ano? Ang ganda mo? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Ngaling-ngaling sa bunutan niya ang sarili sa halo-halong damdaming nagpapagulo sa kanya. Nagulat siya nang bigla na lamang may sumaklit sa baywang niya. Kasunod nun, natagpuan niyang sarili na nakasandal sa pader. Halos kasabay nun ay pumailan lang ang putok ng isang armas. Nadigas siya sa takot. Nabawasan lang yun ang ikulong siya ni Joseph sa mga bisig nito. Sa kung anong dahilan, nagdulot ng security sa kanya ang pagkakakulong sa mga bisig nito. Erika, no worries. I'm here to protect you. Nandito na tayo. Ha? Nagpalinga-linga siya. Nasaan na tayo? Sa bahay ng isang kasamahan ko. Bumaba ka na dyan. At bakit tayo nandito? Base sa nakikita niya sa paligid, nasa isang exclusive subdivision sila. Naguguluhan pa rin siya. Gusto mo bang buhatin na lang kita? I'm sorry about what happened. Hindi ako dapat nagpapakampante. Muntik ka nang mapahamak. Bakit ka nagsasorry? Wala ka namang kasalanan na. Dapat nga magpasalamat pa ako dahil iniligtas mo na naman ako. And no, hindi mo ko kailangang buhatin uli. Inaasahan ko kasi na magagalit ka na naman sa akin dahil nakikialam ako. Pagkatapos ng nangyari, sa tingin mo, dapat pa ako magalit? Sa ginagawa mo, inilalagay mo rin ang buhay mo sa panganib. Trabaho ko to. Napakurap siya nang bumukas ang pinto ng malaking bahay at iniluwanan ang isang magandang babae. Babae ang kaibigan mo?
At dito mo pa ako naisip dalhin? Puno ng pagtataka ang mukha nito nang bumaling to sa kanya. Bago pa man makasagot, mabilis na nakalapit na sa kanilang babae. Well, hindi ko ang girlfriend niya. Anang malditang bahagi ng isip niya. Kanina ko pa kayo hinihintay. Naayos ko ng kwarto niyo. Nagluto rin ako ng special na dinner. Sana magustuhan niyo. Thanks for being a good hostess, Nick. But I'm afraid I can't indulge myself in your superb cooking tonight. Hindi ako makakasalo sa inyo sa hapunan. Kailangan ko kasing umalis agad. Iiwan mo ako rito? Si Nick na muna ang bahala sa'yo. Don't worry, babalik din siya. Grabe, bigla na lang siyang lumayas. Saan siya pupunta? Bakit iniwan niya ako rito? May kailangan lang siguro siyang asikasuhin. Okay lang ba sa'yo? I mean, biglaan. Naku, okay lang. I understand perfectly. Sanay na ako sa ganitong sitwasyon. Pasok na tayo. Inakay na siya nito, papasok sa kabahayan. Ang ganda ng bahay mo. Sabi niya sa kawalan ng masasabi. She should at least try to be civil to Nick. Hindi ako apektado, no? Ayoko lang ng gulo. Ano ka mo? Nagtatakang wika ni Nick. Ha? Lihim siyang napakagatlabi dahil mukhang napalabas ang pangangatwiran niya sa sarili. Sana ay matapos na ang gulo sa buhay ko. Don't worry, Joseph will take care of everything. Yun pa, matulungin yun kaya makakasiguro kang tutulungan ka niya. Hanggang sa malutas yung problema mo. Nang marating nila ang komedor, ay lalo pa siyang namangha sa masaganang hapunan na nakahain sa formal dining table. Espesyal ang mga pagkain na kahain doon. May okasyon ba? Baka nakakistorbo ako. Para sa inyo yan. Minsan lang magdala ng bisita si Joseph dito, kaya gusto ko siyang i-welcome. Kahit babae? Ngali-ngaling itanong niya. Well, salamat. Kasama mo ba ang mga magulang mo rito? Hindi, nasa probinsyang nanay ko. Kami lang ng asawa ko nakatira dito. Asawa? Bulalas niya. Mag-asawa na ito at si Joseph? Lagot talaga lalaking yun. Lumarawan ang pagtataka sa mukha ni Nick. May problema ba, Erica? Wala. Good evening, everybody. Napatingin siya sa nagsalita. Isang lalaki ang kapapasok lang sa komedor. Lumapit to kay Nick at kinintala nito ng masuyong halik sa mga labi. Dumating na ba sina Joseph? Tanong ng bagong dating. Umalis din agad siya eh. May kailangan daw siyang gawin. Siya nga pala, Han. Si Erica. Siya yung tinutulungan na kaibigan mo. Erica, si Yuri, mister ko. May himigan ng pagmamalaki sa tinig ni Nick. Nahiling niyang sana ay bumuka ang lupa at lamunin siya noon dahil sa matinding hiya na nadarama niya. Ayos ka lang ba sa kwarto mo? Ah, ikaw pala. Nakangiting sabi niya. Oo naman, masyado nga kayo nag-abala. Wala yun. Natutuwa nga ako dahil may bisita kami rito. At hindi lang basta bisita ha. Gaya ng sinabi ko kanina, ito ang unang beses na nagdala si Joseph ng babae rito sa bahay. Alam mo kasi, matulungin talaga si Joseph. Pero parang ibang trato niya sa'yo nang makita ko kayong dumating kanina. Tama ba ang kutob ko kanina? Na naisip mo na may relasyon kami ni Joseph? Hindi siya sumagot. I knew it! May dahilan ang naiinis sa tingin mo sa kanya kanina. But really, you don't have to be jealous of me or of any other girl from that matter. I'm not jealous. Sabi mo eh. Andiyan na pala siya. Napatingin siya sa gate. Kumabog ang dibdib niya nang makita niya si Joseph. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong nito. Ikaw, bakit ngayon ka lang? Balik tanong niya. Anong nangyari? Inalam ko lang ang kalagayan ng tita mo at ng pamilya niya. Wala kang dapat ipag-alala. Maayos ang kalagayan nila at may nagbabantay ng mga pulis sa bahay nila. Iniimbestigahan na rin ng mga pulis sa mga nangyaring putukan doon. Siya nga pala, tinawagan ko na rin ang tita mo para i-reassure siya na walang nangyaring masama sa atin. Alam mo, sa tingin ko, gusto ko talaga makuha ng kung sino mang humahabol sa'yo. Sa malas, kilala nila lahat ng taong konektado sa'yo. At iisa-isahin nila yon. Kaya nga hindi ako pumayag na sa tita mo ikaw tumuloy. Siya kasi ang unang taong pupuntahan nila. Ano, wala kang sasabihin? Wala kang balak makipag-argumento? Come on, inihanda ko ng sarili ko sa pagtatalak mo. Pagod ako kaya sa ibang araw na lang. Kung ganun, matulog ka na. Maaga pa tayo alis bukas. May nadama siyang pagtutol sa kanyang dibdib dahil sa marahang pagtataboy nito sa kanya. Pero tumalima pa rin siya. Hakbang na sana siya palayo nang tawagin siya nito. Nilingon niya ito. Bakit? I forgot to say goodnight. Lumapit ito sa kanya at pagkagilalas niya, yumuko ito at hinalikan siya sa pisngi. Natulala siya.
Hindi pa sana siya aalis doon kung hindi ito tumawa. Inirapan niya ito bago tinalikuran. Anong gagawin mo kung sakaling wala pa rin sa Lucena ang daddy mo? Natigilan si Erica sa tanong na yon ni Joseph. Kanina pa siya tahimik sa biyahe nila patungo sa bayan ng kanyang ama, kung saan sila nanirahan bago nag-migrate sa Amerika. Nakausap niya ang tita Clara niya at wala na di umano itong maisip na lugar na maaaring puntahan ng daddy niya. Hindi ko pa alam. Umaasa akong may magandang balita akong daratnan sa Lucena. Kung wala, I honestly don't know what to do next. Huwag ka mag-alala. Ititimbre kay Aidan nung kaibigan niya sa immigration. Oras na lumabas ng bansa ang daddy mo. I know, pero umaasa pa rin ako na makikita ko siya sa Lucena. Knowing my father, kung nandito rin siya sa Pilipinas, siguradong hindi niya palalagpasin ang pagkakataong madalaw ang dating bahay namin doon. Sana nga naroon siya dahil masyado na kitang naabala. Kung sakaling hindi ko pa rin matunto ng daddy ko, pwede bang hingin ko pa rin ang serbisyo mo? Nakahanda ako magbayad. At sino naman nagsabing magpapabayad ako? Bilang isang alagad ng batas, trabaho ko na tulungan ang sino mang nangangailangan. Willing naman akong tulungan ka hanggang sa masolve yung pagkawala ng ama mo. I love the adrenaline rush of solving cases. Salamat. Kahit na dahil lang pala dyan, kaya ka nagpapakasamaritano. Hindi lang din naman dahil doon. Bilang alagad ng batas, may tungkulin ako na dapat gampanan. Isang grupo ng masasamang tao lang ang posibleng nasa likod ng paghabol sa'yo. Yun nga lang, hindi pa natin alam kung anong gusto nila sa'yo at hinahabol ka nila. Pati na mga kamag-anak mo, minamatsyagan nila. Pagdating nila sa hasyenda na pagmamayari ng kaibigan ng kanyang ama, ay lumabas ang isang matandang babae mula sa ancestral house. Natigilan siya nang makilala ang pamilyar na mukha ng matanda. Aling Maming! Sigaw niya at mabilis na nilapitan ito. Ako po si Erica. Erica? Yung anak ni Ronnie? Bata ka, ang laki na ng pinagbago mo. Ang liit-liit mo lang nung huli kitang makita. Pero ngayon ang tangkad mo na at lalo kang gumanda. Hay nako, kayo talagang mag-ama. Ginulat niyo ako sa walang abisong pagdating dito. Nandito si Daddy? Nasaan ho siya? Kailangan ko siyang makausap. Abay, wala na siya rito. Isang araw lang siyang nanatili rito at umalis din agad. Bakit mo ba siya hinahanap? Sinabi po ba niya kung saan siya pupunta? Ano ho ang ginawa niya rito? May kasama po ba siya? May sinabi ho ba siya? Kumunot ang noon ni Aling Maming. Erica, may problema ba? Naguguluhan din ako sa pagdating dito ng daddy mo. Hindi man lang kasi siya nagpasabi na uuwi siya. Nagsinungaling siya at sinabing walang problema. Sinabi lang niya na gusto lang niyang makasama ang daddy niya habang naroon sila sa Pilipinas para makapag-bonding sila. Malungkot na napabuntong hininga si Erica habang naglalakad siya sa malawak na kaparangan. Halos walang ipinagbago ang lugar. Napakaganda pa rin. Nakita niya si Joseph na tahimik na nakasunod sa kanya. Bakit hanggang dito sinundan mo pa ako? Yun naman talaga ang dahilan ng pagsama ko sa iyo rito. Bukod sa paninigurong hindi ka makukuha ng gustong dumukot sa iyo, dapat kitang bantayan dahil baka maisipan mong magpatiwakal. Magpatiwakal? Ayun, magandang lugar para tapusin ang buhay. Eh, ikaw kaya ang tapusin ko? As if you can, kita mo to? Kahit ilang pulgada lang ang itinaas ko sa iyo, kaya kitang buhati na parang sako ng bigas. Maya-maya pa ay bigla siyang nadapa. Sinasabi ko na nga ba, kailangan lagi ako nasa tabi mo para may umalalay sa iyo. Excuse me no, hindi ako lampa. Nawalan lang ako ng balanse dahil hindi patagal lupa. Come on, Erica, mahirap ang daan kaya kung ayaw mong madapa, hahayaan mo akong alalayan ka. Umakyat ka na. Hindi, ikaw na. Ito ang ipinunta mo rito, di ba? Kahit wala ka pang pahinga sa biyahe, pinilit mong makita agad to. Ikaw na maunang umakyat. Ladies first. Kalukuhan lang yan. Ay, sige na nga. At walang sabi-sabi na mabilis na inakyat nito ang makitid na hagdan na nakadikit sa malaking katawan ng puno. Ano yan? Tanong niya ng pagtuntong sa treehouse ay abutan siya nito ng bulaklak. I believe, flowers, gumamela sa Tagalog, also called 4 o'clock or hibiscus. Alam mo, ginawa ko lang naman to para kahit paano mapagaan ang loob mo. Nasorpresa siya sa sinabi nito. Ito? Gustong pagaanin ang loob niya? Really? Wow, I never thought I'd live to hear you say that. Baka naman nagtitrip ka lang ha? Gusto lang kita mapasaya. Siyempre, marunong din akong makaramdam sa sitwasyon. I know you're upset,
Kaya hindi naman ako halimaw para asarin ka pa sa rason ng pagsama ng loob mo. Salamat sa mga to. Lumapad ang ngiti nito. Sigurado kang hindi ka na nagbabalak magpatiwakal? Hindi ko alam kung concerned ka ba talaga o natutuwa lang mang-alas ka. Kaya pati dito bumuntot ka. Whether you believe it or not, I feel for you. Alam kong disappointed ka na hindi mo nadatnan ng daddy mo. Wala naman akong magagawa eh. Of course, meron kang magagawa, lalo na kung nasa tabi mo ako. Konsumisyon ang napapala ko kung ganun. Ako yata ang dapat magsabi niyan. Anyway, ngayong nalaman na natin na nagpunta siya rito at nakalis na, what's next? Mukhang wala ring alam ang mga kamag-anak niyo kung saan pa maaaring pumunta ang daddy mo. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang hirap hagilapin ng daddy ko. Ang maganda lang, at least, alam kong buhay siya. Kung ganun, babalik ka na ng Maynila? By the way, hindi ka pa pwedeng lumabas ng bansa. Bakit? Kailangan mo patuloy na makipagtulungan sa amin para ma-solve ang kaso mo. Kailangan nating malaman kung sino o kung ano ang pakay sa'yo ni Manolo at ang mga kasamahan niya. Nag-init ang pisngi niya sa realisasyong yun. Itinutok niya ang tingin sa tanga ng mga bulaklak. Napakislot siya nang kalabitin siya ni Joseph. Bakit? Ano nakakumplano mo? Wala naman ako magagawa, diba? Sabi mo nga, hindi ako pwedeng umalis ng bansa. Pero total, nandito na rin lang ako. Sasamantalahin ko ng pagkakataon. Mag-stay muna ako ng ilang araw dito. Matagal na panahon ko rin hindi nakasama ang mga taong malalapit sa amin. Saka, gusto ko rin makausap si Tito Fred. Baka nagkausap sila ni Dad at nasabi sa kanya ni Dad kung saan ito pupunta. Well, kung ganon, sasamahan kita rito. Nako, wag na. Alam kong malaking kaabalahan na ang pagsama mo. Pwede ka maunang bumalik sa Maynila. Hindi naman siguro ako matutuntun dito ni Nina Manolo. Hindi tayo sure dyan. Kaya kung nasan ka, nandun ako. Trabaho ko na protektahan ka. Isa pa, hindi pa kita nasisingil. Sabi mo, hindi ka tumatanggap ng bayad, di ba? Ng pera, in kind. Kinabahan siya na kumilos ito para lapitan siya. Dali-daling naglagay siya ng distansya sa pagitan nila. Napatili siya kasabay ng pagkawala niya ng balanse. Mabuti na lang at maagap si Joseph dahil kung hindi, tuluyan siyang mapapahandusay sa sahig. Pero dahil sa pagkakakulong niya sa mga bisig nito, naging eratiko ang tibok ng kanyang puso. Tila rin may nagrambulan sa loob ng kanyang katawan. I think I want to exact my payment now. Halos pabulong na sabi nito. Nahigit niya ang kanyang hininga nang hawakan nito ang baba niya, kasabay ng dahan-dahang pagbaba ng mukha nito, palapit sa kanyang mukha. Hindi man lumilingon, alam na agad ni Erica na nasa malapit si Joseph. Ramdam niya kasi ang presensya nito. Ramdam niya rin nakatitig ito sa kanya. Ay, parak ang sira, Erica. Piping sabi niya sa sarili. Gising ka na ba talaga? Parang wala ka sa sarili mo eh. Kawawang halaman, nalunod. Nag-init ang mga pisngi niya nang makitang nalulunod na sa tubig ang isang halaman. Hindi niya namalaya na doon niya ibinubuhos ang laman ng regadera. Wala sa loob niya ang pagdidilig dahil na kay Joseph ang isip niya. Halos tulala siya nang bumalik sila sa bahay ng Tito Fred niya. Wala silang kibuan ni Joseph hanggang sa maihatid siya nito sa kwarto niya. Nung simula lang siya nagulat, nang lumapat lang ang mga labi nito sa mga labi niya, pero kasunod nun namalaya na lamang niya na buong pusong tinutugunan niya ang halik nito. Nag-init ang pisngi niya. Hindi naman kasi siya nagprotesta man lang. Hindi nito nagawang itago ang epekto niya rito. Naramdaman niya ang matigas na bagay na yun sa pagitan ng mga hita nito. Erica, about what happened? Last night was an accident. It will never happen again. Accident? Magkasalubong ang mga kilay na ulit nito. I mean, parang ganun ang nangyari sa atin dahil hindi naman dapat nangyari yun. So parang aksidente lang pala ako sa'yo? Hey, bakit parang galit ka? Hindi naman talaga dapat nangyari yun eh. Siguro nga masyado ako naging pangahas sa ginawa ko kagabi. Pero kaklaruhin ko lang. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Natatarantang humakbang siya paatras hanggang sa maramdaman niya ang pagdikit ng kanyang likod sa balustre. Nagpatuloy naman ito sa paglapit. Habang paliit ng paliit ang distansya sa pagitan nila, pabilis naman ng pabilis ang paglakas ng tibok ng puso niya. Sa wakas ilang pulgada na lamang ang layo nito sa kanya. Akmang tatawarin nito ang natitira pang distansya sa pagitan nila, ngunit naudlot yun nang may tumawag sa pangalan niya.
See you tomorrow, Erica. I promise you, you're going to enjoy your stay here. Kalimutan mo muna ang problema habang nandito ka. Matamis na ngiti ang iginanti ni Erica sa sinabing yun na kababata niyang si Vance. Thank you, Vance. Sana lang hindi maging kabalahan sa iyong pananatili ko rito. Oh, you're most welcome to stay here. Good night. Sinundan niya ito ng tingin nang bumaba ito ng hagdan. Ito ang tumawag sa kanya kanina at pumutol sa kung anumang balak ni Joseph sa kanya. Nasorpresa talaga siya sa pagdating nito kanina. Natutuwa siyang nag-abala pa itong umuwi sa Lucena. Sa Davao ito naglalagi dahil may inaasikaso itong negosyo roon. Hindi pa rin ito nagbabago. He was still the sweet caring guy she had a crush on. Patungo na siya sa kama niya para mahiga nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwanon si Joseph na madilim ang mukha. Anong ginagawa mo rito? Hindi nito sinagot ang tanong niya. Ano ba talaga pinunta mo rito? Bakasyon? Bakit mo tinatanong? Alam mong hindi yan ang ipinunta ko rito. Dumating lang kasi si Vance na yun. Mukhang nakalimutan mo ang rason ng pagpunta mo rito. Mukha rin nakalimutan mo ng sitwasyon mo. Bakit ka pumayag na sumama sa kanya na magpunta sa isang resort? Nagpapakita lang ng hospitality at courtesy yung tao. Gusto lang niya akong aliwin dahil hindi ko naabutan ng daddy ko rito. Wala akong nakikitang masama kung sumama man ako sa kanya. Wala? Wala talaga? Wala nga sabi eh. Kung meron kang nakikita, di sabihin mo. Teka nga pala, paano mo nalaman na inimbitahan niya ako na magpunta sa isang resort? You were secretly listening in our conversation? Ang buong akala pa naman niya ay binigyan nito sila ni Vance ng privacy. What did you expect me to do? Magpapetiks-petiks tulad ng ginagawa mo? Hindi ako nagpapapetiks-petiks. Gaya ng sinasabi mo. Kung ano man yun. Tama lang na pakitunguhan ko ng maayos si Vance dahil maganda rin ang pakikitungo niya sa akin. Saka, gaya ng sinabi ko, matagal na panahon na kaming hindi nagkita. We have a lot of catching up to do. Pwede kayo mag-usap. Pero hindi ka pwedeng sumama sa kanya sa isang resort. At bakit? Huwag mo sabihin pati siya pinagdududahan mo. Kababata ko yung tao. Nasa panganib ang buhay mo. Sa tingin ng NBI, isang malaking grupo ang involved sa kaso mo. Kaya hindi ka pwedeng magpunta sa kung saan-saan lugar na gustuhin mo hanggat hindi nalulutas yung kaso mo. Isa pa, sa tingin ko, hindi lang kababata ang turing sa'yo ng Vance na yun. Pati ba naman yun napapansin mo? Masyado ka malisyoso. Ano sa tingin mo? May gagawin kaming kababalaghan kapag napagsolo kami? At kung meron man, ano naman sa'yo? Lalong nagsalubong ang mga kilay nito. Walang masama. Hindi kayo pwede magsolo sa isang lugar na tulad ng gusto niyang pagdalan sa'yo. You know what? Wala namang patutunguhan ang usapang to eh. Kung sakali mang magkatotoo yung produkto ng malisyosong isip mo, wala ka na ron. Nasa tamang edad na ako. Alam ko kung anong ginagawa ko. Nanggagalaiti ang bawat himaymay niya. Ano ang tingin nito sa kanya? Porke ba laking Amerika siya, ay sobrang liberated na niya? At basta na lang siya papatol kahit kanino? Porke ba hindi siya tumutol ng halikan siya nito? Iniisip na nito na isitugat siya? Ito lang ang masasabi ko. Akin ang huling salita rito, Erica. Hanggat nasa custody ka ng NBI, ako ang magpapasya kung ano mga dapat at hindi mo dapat gawin. Magpaprotesta pa sana siya pero hindi na niya nagawa dahil sinakop na ng mga labi nito ang mga labi niya. Dagli rin siyang bumigay at nagpatangay na lamang. Matagal bago nito pinakawalan ang mga labi niya. Nanghihina siya kaya hindi kaagad niya nagawang bumitaw kay Joseph. Pero gulat na naitulak niya ito nang makarinig siya ng mga katok sa pinto. Ma'am Erica? Anang isang tinig babae. Bakit? Bahagya pang nautal na tanong niya. Nagpakyat po si Senyorito Vance ng gatas para sa inyo. Salamat, sabi niya at kinuha niya ang isang baso ng gatas. Sige po. He's really the thoughtful, ha? Komento ni Joseph nang maisara uli niya ang pinto. Sana makatulong yan para makatulog ka na mahimbing. Para naman may lakas ka bukas ng umaga kapag nagpunta tayo sa resort. Tayo? Sasama ka? Mamili ka. Babaguhin mo ang plano ng Vance na yun para sa inyo o sasamahan ko kayo. Ano yan, blackmail? Hindi ito nag-abalang kontrahin ang akusasyon niya. Tahimik na tinungo nito ang pinto at lumabas ng silid. Pasimpleng inirapan ni Erica si Joseph na nakaupo sa isang mesa di kalayuan sa kinaroroonan nila ni Vance.
May kausap itong babae at halatang nakikipag-flirt ito sa naturang babae dahil panay ang tawa ng babae. Ang kapal. Ako pa tong inakusahan niya. Siya nga tong lantaran kung makipaglandian. Nalipat ang tingin niya sa maharot na babaeng, hindi niya alam kung saang parte ng resort na pulot ni Joseph. Nakasisiguro siyang doon lang nagkakilala mga ito. Nakasisiguro rin siyang enjoy na enjoy si Joseph sa company ng babae, dahil panay rin ang tawa nito. Nagbubusa ang kaloobang tinusok-tusok niya ang manok na nasa plato niya. To think na hindi siya pinatulog ng mga sinabi nito at mga namagitan sa kanila. Muntik na nga siyang hindi makapagpigil na linawin dito ang lahat ng nagpapabalisa sa kanya. Ano ang ibig sabihin ng mga kilos nito? Did he really like her? Or did he just want her? At siya naman, ano ba talaga nararamdaman niya para kay Joseph? May gusto ba talaga siya rito? Kung wala, bakit hindi siya nagpupumiglas tuwing hinahalikan siya nito? Erica, are you okay? Ang tanong na yun ni Vance ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. I'm okay. Really? Parang hindi ka mapakali kapag nasa malapit siya. Ang kulit kasi niya eh. Sinabi ko lang pwede na siyang umuwi pero ayaw niya. Nagpumilit pang sumama rito sa resort. Pasensya ka na ha. Ayos lang sa akin kung sumama man siya. Pero hindi naman ata yun ang dahilan ng tila pagkawala mo sa mood. Anong ibig mong sabihin? Hindi okay sa'yo na may kasama siyang ibang babae. Hindi totoo yan. Alam mo, pareho kayo ng reaksyon. Sa kanya ko unang napansin na possessive kayo sa isa't isa. Pumapangit din ang mood niya kapag may kasama kang ibang lalaki. Ikaw naman, ganun din kapag may kasama siyang ibang babae. Kayo na ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagpapatawa ka ba? Hindi ka papasang komedyante. Nakakatawa na ba ang pagsiselos ngayon? Siguro nga dahil nakaka-enjoy kayong panoorin. Nagsiselos? Tudyo na isang bahagi ng isip niya. Umamin ka na kasi. Erica, look at me. Mabilis naman siyang tumalima sa sinabi ni Vance. Nainis siya sa kanyang sarili nang gumuhit ang isang maluwang na ngiti sa mga labi nito. Now, you really look okay to me. Lipat tayo ng lugar. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-unwind. Mag-bar naman tayo. Gusto mong uminom? Basta ba, libre mo eh. Walang problema. Then, let's go. Tumayo na siya mula sa kinauupuan. Lumapit siya kay Vance at umabrisyete rito. Napamura si Erica nang muntik na siyang madapa nang matalapid ang paa niya dahil sa hindi tuwid na paglakad niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo para palisin ang antok na umaalipin sa kanya. Dulot ng alak na nainom niya kanina sa bar kasama si Vance. Sumunod doon si Joseph at kare-kare pa nito ang babaeng kasama nito sa resort. Ipinakilala pa nito sa kanila ni Vance ang babae. Amanda ang pangalan ng linta. Magkatabi ang mga cottage nila, ngunit tila napakalayo ng nilakad niya bago niya narating ang pinto ng cottage nito. Huminga siya ng malalim bago itinaas ang kanyang kamay para kumatok. Ngunit ang ma-pride na parte ng pagkatao niya ay inuutusan siyang bumalik sa cottage niya. Tumalikod siya, ngunit agad ding pumihit paharap ng pinto. Natigil sa ere ang kamay niyang akmang kakatok nang makarinig siya ng kakaibang tunog. Hindi lang yata mga balahibo sa kanyang katawan ang nagsitayuan nang mapagtanto ang ingay na umagaw sa pansin niya. Ay ungol na hindi niya nagustuhan ang ibig ipakahulugan. Mula yun sa isang babae at tila nagmumula yun sa loob ng cottage ni Joseph. Umakyat yata lahat ng dugo niya sa kanyang ulo dahil sa natuklasan. Kasama pa rin kaya ni Joseph ang chipuman na yun? At dinala pa talaga nito ang babae sa cottage nito para gumawa ang mga ito ng milagro. Anong ginagawa mo dyan? Tanong nito. Ikaw ang anong ginagawa? You! Me? Anong problema mo sa akin? Hindi na ako magtataka kung makakuha ka ng sakit sa kalikutan mo. Ha? Lasing ka ba? How dare you do this? Ako pang pinagbintangan mo? Ikaw tong gumagawa ng milagro. Nasaan ang babae mo? Nang malaman niyang walang silbing tagabantay ang kinakalantari niya. Ako yata malalasing sa pinagsasabi mo. Bakit ka ba nandito? Hindi ba dapat magkasama kayo ni Vance? Yeah, dapat kami lang ni Vance na magkasama rito. But you insisted on coming along with us. Ang kulit-kulit mo. Pero pagdating dito, hindi mo naman pala ako babantayan. Hayun, nakikipaglagdian ka sa malanding babae yun. And now,
You're screwing her. Wow, mabigat na paratang yan ah. Ano yun? Paratang? Nagmamang-maanga ka pang... Hayan, naririnig ko umuungol ng... Yan babae mo. Ano yun, pag-isa? Nang makita niya ang babae ay may kasama pala itong ibang lalaking kaharutan. Bigla na lamang siyang hinila ni Joseph paloob sa cottage. Tama ba ang hinala ko? Na iniisip mong akong gumagawa ng milagro base sa narinig mo? Ah, oo. Hindi mo ako masisisi kung naghinala man ako na may ginagawa kang milagro. Nakita mismo ng dalawang mata ko kung paano lumingki sa iyo ang Amanda na yun. Nagawa pa rin niyang pasaringan ito sa kabila ng matinding pagkapahiya. Kung meron man, ano naman sa'yo? Ano ka mo? Hindi ba't ang pagbabantay sa akin ang dahilan ng pagpupumilit mong sumama rito? Sinabi mo pang sumama ako rito kay Vance dahil gusto kong mapagsulo kami. Hinalikan mo pa ako at kulang na lang sabihin mong may gusto ko sa akin. Tapos, makikipagharutan ka lang sa ibang babae. Mukhang sobra kang apektado. Good. Kapag kasi pinagseselos kita, gusto ko magselos ka talaga. Ha? Tama ang lahat ng sinabi mo, pero may kailangan pa akong idagdag. Aminado ako nagpumilit akong sumama para mabantayan ka. Pero hindi lang dahil sa trabaho ko yun, kundi dahil ayoko mapagsalo kayo ni Vance. And yes, I kiss you. And that's not the only thing I want to do to you. At hindi rin lang basta pagkagusto ang gusto kong aminin sa'yo. Erica, I think I'm falling for you. Hindi totoo yan. Totoo. At totoo rin nakipag-flirt ako kay Amanda. Pero hindi dahil sa may gusto ako sa kanya. Ginamit ko lang siya para malaman ko kung magseselos ka. Pero ilang araw pa lang kayo nagkakakilala. Wala naman yung sa haba ng panahon. At total, alam mo lang gusto kita. Gusto kong sabihin na gusto ko nang i-claim ang kapalit na gusto ko sa pagtulong ko sa'yo. Joseph, hindi na niya natapos ang sasabihin dahil sinakop na nito ang mga labi niya. Malalim at mapusok ang halik na yon. Hindi to kasama sa trabaho mo. At hindi rin kasama sa usapan na pupuntahan mo ako sa cottage ko. Kasabay na muling pagsakop nito sa mga labi niya ay nagsimula rin maglakbay ang kamay nito. Joseph, what do you think we're doing? Ipinapakita ko sa iyo kung ano ang pagkakaiba ng iniisip mo sa nararamdaman ko. Joseph, tumigil ito sa ginagawa at nagmura ng mahina. Nasa labas si Vance. Ha? Nasa labas ka ako si Vance. Joseph, nakita mo ba si Erica? Wala siya sa cottage niya. Nagpaalam ba siya sa'yo kung saan siya pupunta? Malakas na tanong ni Vance. Noon lang niya nakilala ang tinig nito. Gusto mo bang malaman niya na nandito ka sa cottage ko? Tanong ni Joseph. Mabilis na umiling siya. Anong gagawin natin? Mamili ka. I'm not joking. I'm not either. What? Paalisin mo siya. Helpless na wika niya. Sure? Oo nga. Hindi ko siya kasama. Huli ko siyang nakita nung nasa bar kayo. Hindi ba kayo magkasama? Iniwan ko na kayo kasi alam kong hindi mo siya pababayaan. Ganun ba? Okay. I'll just look for her. Baka namamasyal lang sa tabi-tabi. Okay. Kapag nakita mo siya, sabihin mo na hinahanap ko siya. Oo. Parang sa sinabi mo, wala kang pakialam sa akin. Ganun na nga, kasama kita kaya wala akong pakialam kung nawawala ka. Ituloy na natin ang ginagawa natin bago dumating ang asungot na Vance na yun. We really shouldn't be doing this. All I need now is this moment. At lumipad ang lahat ng pagpaprotesta niya nang simulan siya nitong halikan. Disoriented si Erica nang magising siya. Hindi siya tuminag at dinama ang epekto ng mga ginawa nila sa kanyang katawan. Napadilat siya nang maramdaman niyang may maiinit na mga matang nakatitig sa kanya. Natagpuan niya si Joseph na nakadukwang sa kanya at pinagmamasdan ang kabuuan niya. Napabalikwas siya. What? Anong what? Nagtataka ka ba kung bakit nandito ka? Kahit para siyang mapapaso sa titig nito, bumangon siya at pilit na sinalubong ang mga mata nito. Napakunot noo siya nang yukoy ng sarili. Binihisan mo ko? Binihisan?
Sumusobra ka na ha. Pinasok mo na nga ako rito, gusto mo pang bihisan kita. Pero bago yon, hindi ba dapat hubaran mo na kita? Hindi tayo, hindi niya magawang tapusin ang mga tanong niya dahil nahihiya siya. Walang nangyari, pero muntik na. Tinulugan mo ako eh. Nakatulog ako? Oo, at hindi ako pumapatol sa babaeng tulog. Walang thrill. Ang lupit mo. Tinulugan mo ako at wala akong magawa. Dahil para kang tinibag na puno ng saging. Ang lakas pa nga ng hilik mo eh. Nakatulog talaga ako? Huwag mo sabihin nagsisisi ka na walang nangyari sa atin. Panunod yun ni Joseph. Hindi no. Pero thank you. At hindi mo sinamantala ang pagkawala ko sa wisyo kagabi. Epekto lang siguro yun ang alak na nainom ko. How that it's settled. Let's eat breakfast. Kausapin mo na ang ninong friend mo. At nang makabalik na tayo sa Maynila, kailan nga palang balak mong pagbalik sa Amerika? Babalik lang ako kapag nakita ko na si Dad. Gusto kong ayusin ang relasyon namin. Bago kasi siya umalis, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo dahil sa madrasta ko. Kapag nakabalik ka na sa Amerika, kalilimutan mo ba ang mga nangyari dito? Kasama ako? Actually, pinag-iisipan ko pa kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Para kasing nagsawa na rin ako sa trabaho ko ron. Parang gusto ko nang magnegosyo pero hindi ko pa alam kung ano. Saan ka naman magnenegosyo? Baka dito. Are you saying you're thinking of staying here for good? Yes, I'm considering it. Pero bago ka makabalik sa Amerika, kailangan mo munang ayusin ang gusot na kinasasangkutan mo rito. And speaking of gusot, nakuha na nga pala namin ang maleta mo. Baka nandiyan sa maletang yan ang rason kung bakit may humahabol sa'yo. Oo nga no. Yumuko siya at akmang dadamputin ang maleta, pero inunahan siya nito. Inilipag nito yon sa ibabaw ng kama. Inunlock niya yon at sinimulan nilang halughugin yon para malaman kung naroon ang sagot sa mga katanungan nila. Bumuntong hininga si Erica bago niya pinindot ang call button. Hindi pa man nagtatagal ay bumuglaw na ang mukha ni Simon sa monitor ng kanyang laptop. My God, Erica! Mabuti naman naisipan mong sumagot. Tili nito habang nandidilat. Nag-uusap sila sa pamamagitan ng Skype. I'm sorry, nagka-problema kasi sa airport. Nawala ang mga gamit ko pero nabawi ko na rin. Kaya lang, ngayon ko lang din nabasa ang mga email mo. Pasensya na. Nahihiyang sabi niya. Eto, may magandang balita ako sa'yo. Malapit na malinis ang pangalan mo. Paano? Hay nako, si Menchio pala naglagay ng bawal na gamot dyan sa inumin mo. What? Si Menchio ang sumabotahe sa akin? Kapuan niya modelo ang babae. Aminado siyang hindi niya ito kasundo pero hindi niya naisip na masyadong malalim ang galit nito sa kanya para magawa nito ang ginawa nito. Yeah, I was surprised myself. Pero tiko mabibig ng bruha kahit na nahuli siya na ipinagmamayabang niya sa mga kaibigan niya. Good thing na narinig siya ng isa nating kasamahan. Kung ganon, wala pala talaga kasalanan si Matthew. Ako may kasalanan sa kanya dahil napagbintangan ko siya. Oo, mag-sorry ka na lang sa kanya. Nag-sorry na rin ako sa kanya dahil napagbintangan natin siya. Paano si Menchio? Kakasuhan natin siya. Bagay sa kanyang makulong dahil masama ang ugali niya. Sinira niya ang sarili niya dahil sa mga pinagagawa niya. Thank you, Simon ha. Kahit hindi ako nakikibalita. Alam kong ginagawa mong lahat para sa akin dyan. Oh, come on. Huwag ka na magdrama. Ang gusto ko, bumalik ka na agad dito. Ang dami mo ng pending projects. Itatry ko makabalik as soon as possible. Tinapos na ni Erica ang pakikipag-usap kay Simon. Natutuwa siya sa naging takbo ng pag-uusap nila. Binalikan niya ang nakabukas na maleta. Basta lang kasi niya inilabas doon ang mga gamit niya. Na-excite kasi siyang i-check ang email niya, kaya inilabas niya ang kanyang cellphone at hinayaang nakabuyangyang ang maleta niya. Isinasara niya ang zipper nun, nang bigla ay maipit yon sa laman ng bag niya. Ano ba to? Naiinis na pilit na hinila niya ang bagay na yon. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita ang isang strap na napapalamutian ng maliliit na batong nagkikislapan sa liwanag ng araw na tumatama roon. Ano to? Naitanong niya sa sarili pagkatapos mahila ang isang di pamilyar na purse. Hindi niya lubos maisip kung paano yun nasama sa mga gamit niya. Lalong hindi niya alam kung sino nagmamay-ari ng naturang purse. Nang matapos ang ginagawa ay nagpasya siyang lumabas ng silid.
Gusto niyang nasa sala siya kapag dumating si Joseph. Nagpaalam ito sa kanya na alis saglit. Napangiti siya nang matanaw ito. Nagpasya siyang hintayin na lamang ito sa balkonahe ng cottage nito. May kasama itong lalaki. Nalusaw ang ngiti niya at napamulagat siya nang makilala ang kasama nito. Tila hindi naman nakatisang lalaki at tinawid na nito ang distansya sa pagitan nila. Dagling niyakap siya nito nang makalapit ito sa kanya. "I'd miss you," sabi ni Matthew. Hindi naman niya alam ang isasagot. "What a very nice scene. Gusto kong kiligin sa napakagandang reunion niyo," sarkastikong sabi ni Joseph. Nilingon nito ni Matthew. "Do I hear sarcasm in your voice? Is there any problem, dude?" "Wala, pero itong kama ko meron." "Erica, who's this man? For some reason, he seems to be angry with me. He's been that way ever since I talked to him at the reception area. He refuses to believe that I'm your boyfriend. Is there something going on?" Marahas na nagpakawala ng hininga si Joseph. Nakita rin niya ang pagtagis sa mga bagang nito. Sa halip, tahimik na tumaliko dito at naglakad palayo. "Joseph, sandali!" "Ano? Sasabihin mo bang nagkamali ako ng dinig sa sinabi ng boyfriend mo?" Hindi naman ganun yun eh." "At ano pala?" Naisip mo sigurong hindi na mahalaga malaman ko pa. Malayo nga naman siya. Kaya bakit kailangan mo pang ipaalam sa akin? Ganun ba? Wala akong kamalay-malay na ang taong tinutulungan ko. Isa palang kilalang modelo. Ang akala ko ordinaryong modelo ka lang. Napakahangal ko. Dahil tinulungan kita nang hindi inalam kung sino ka talaga. Ang buong akala ko, ordinaryong kababayan lang kita na nangangailangan ng tulong ko. Kung tutusin, madali ko namang malalaman kung sino ka. Dahil may access kaming mga alagad ng batas sa impormasyon na hindi nalalaman ng mga ordinaryong tao. Siguro nag-enjoy ka sa kakauto sa akin, no? Nakahanap ka ng mapapaglaruan sa katauhan ko. Hindi kita pinaglaruan. Paano mo naisip yan? You're asking me? Mas tamang itanong kung bakit ako nagpakaloko sa paghangad sa'yo. Muntik pa siyang mawala ng balanse dahil ayaw niyang pakawalan ito. "Erica, we need to talk." Binalingan niya si Matthew. "What are you doing here, Matthew? You know we were true even before I came here." Dahil sa pagsulpot ito, kaya nagalit si Joseph. "I don't accept it. It has been proven that I'm not guilty. So, there's no reason for you to dump me just like that. You shouldn't have come here. On the contrary, I'm here to help you with the mess you've gotten yourself into." "What do you mean?" "Show me your cottage, and I'll tell you what I know. Then, I'll explain everything." Bumuntong hininga siya pagkatapos ay isinama niya ito sa cottage niya. Pagdating nila ron, tinanong siya nito kung may nakita siyang purse na tadtad ng crystals ang strap. Saglit siyang nalito bago niya naalalang tumutugma yun sa purse na nakita niya sa maleta niya. Hinanap niya yon at nang makita niya, dinampot niya yon at ibinigay kay Matthew. Pagkatapos ay nakausap siya dito, nasundan nila si Joseph. Pumayag naman ito. Mabilis na mabilis ang pagmamaneho ni Joseph. Galit na galit kasi siya. Ngali-ngaling ibangga niya ang minamanehong kotse. Pero kapag ginawa niya yun, baka lalo lang matuwa si Erica. Baka isipin nito na sinira niya ang kanyang buhay dahil lang dito. Hinding-hindi niya mapapayagang mangyari yon. Tinapakan niya ng mariin ang preno at nang huminto ang kotse, nanggigigil na sinuntok niya ang manibela. Kung hindi siya nakapagpigil, nasuntok at nalamog na niya ang mukha ng lalaking yun, na nagpakilalang nobyo ni Erica, kahit pa hindi naman ito kasalanan na naging boyfriend nito ni Erica. Si Erica ang dapat asisihin niya, dahil ito ang naglihim sa kanya. Hindi nito sinabi sa kanya na may nobyo na ito. Maya-maya pa ay may tumawag sa cellphone niya. "Hello? Oh, ang init yata ng ulo mo, bro. Bakit ka tumawag?" Sa halip ay tanong niya. Gusto niyang suntokin ang sarili. Siya itong pakol pagdating sa babae. Yun pala ay magogoyo rin siya ng unang babaeng sineryoso niya. "Kahapon pa kita kino-contact, pero hindi kita ma-reach. May bago akong nalaman tungkol sa mga taong humahabol kay Erica." "Ano?" "Sikat na modelo pala si Erica sa Amerika. Hindi niya yung sinabi sa atin. At nung isang araw lang, dumating sa bansaan madrasta niya. Si Arya. Kasama nito si Matthew, na boyfriend ni Erica." "Anong paki ko?
Asik niya, lalong sumulak ang galit niya nang marinig ang pangalan ng lalaki. Tingnan mo to. Ikaw to nagpumilit sa akin na hawakan ang kaso ni Erica. Mukhang hindi ko na dapat pang sabihin ang ibang natuklasan ko. Total mukhang personal na yung iba at labas ka na. Inangilan niya ito. May naiwang eskandalo si Erica sa Amerika, kung saan sangkot ang boyfriend niya, making out in a public place. May condolences pinsan. May boyfriend na pala si Erica. Paano ka na? Pero di bale, boyfriend pa lang naman niya yung Matthew at hindi pa asawa. Madali lang namang madispatch siya ng boyfriend. Basta galingan mo ang pagbabantay kay Erica. Shut up! Nagtatagis ang mga bagang nasabi niya. Hindi mo ba naisip? Kahinahinala na magkasamang dumating sa Pilipinas ang madrasta at boyfriend ni Erica? Komento ni Aidan. Ano naman ang kahinahinala ron? Simple lang. Hindi kasundo ni Erica madrasta niya. Oo nga naman, kahinahinala nga naman yun. May iba pa ako nalaman. Ano yun? Si Manolo ang sumundo kina Arya sa Neiya. Ano? Hindi na niya tinapos ang pakikipag-usap dito. Kinabig niya ang kotse niya pabalik sa cottage ni Erica. Nanganganib ang buhay nito at posibleng kasabwat si Matthew sa mga malalaking grupong nais lumukot dito. Where are we going exactly? Tanong uli ni Erica kay Matthew. Parang wala naman kasi itong balak na sundan si Joseph. Follow me. What are we doing here? Hindi maganda ang pakiramdam niya sa gusaling yun. Parang abandonado na yun dahil tila magkakolaps na yun. Hindi ito sumagot. If you value your life, please don't do anything drastic. What? Dinala siya nito sa loob ng lumang gusali. Doon ay nakita niya si Manolo at Arya. Ano ang ginagawa ng madrasta niya sa Pilipinas? Tumingin siya kay Matthew. What's the meaning of this? Hi, Erica. Masyado mo naman ako pinapahirapan. You don't know how much trouble you've caused me. Here is what you've been looking for. Ani Matthew. Inabot nito kay Arya ang purse na tadtad ng Swarovski crystals. I've already done my job. Here's your share of the deal. Muli ay napabaling siya kay Matthew. Don't tell me. How dare you, Matthew? You're with these people? Erica, I'm just trying to save you. Liar! You're with that woman! Alright, I'm not going to deny it anymore. And to answer your question, Matthew really had nothing to do with this, Erica. I just used him. Anyway, Matthew may not be part of this thing, but he's not as innocent as you think he is. I pity you. You're always telling me that I'm dirty. But you didn't know that your boyfriend is as dirty as I am. Oh yes, same business like me. Kaya lang sinabi niya nagbago na siya. At para hindi ko sabihin ang little secret niya sa'yo, may isa akong kondisyon sa kanya. Nagagawin niya ang lahat ng sasabihin ko. Nagtagis ang mga bagang niya sa sinabi nito. Binlockmail nito si Matthew para dalhin siya sa gusaling yun. Pero kailangan niyang magpakahinahon. Wala siyang armas kundi ang katatagan ng loob at kahinahunan. Erica, I'm sorry. I had no choice. Wika ni Matthew. No, Matthew. You didn't listen. When I told you to drag her, I had to ask somebody else to do it. You see, Erica, I wanted your father to get so angry with you. He'd put you out of the house and of our lives. Umakma siyang susugurin ito pero natigilan siya nang maglabas ito ng armas. Stay right there! Utos nito. You put my life in danger because they thought I was going to run away with the diamonds? Diamonds? So, it was you who put that purse inside my suitcase? You guessed correctly. I was happy to have a use for you by bringing the diamonds here. I was right that nobody would suspect you. Everything was going according to my plan, which, by the way, began with a huge fight you had with your father. And to make you feel guilty, I asked him to take a vacation. Ibig sabihin, alam mo kung nasan ang dad ko? Aha. It's a good thing you were dumb. But your father also gave me a hard time. At ikinuwento pa nito na naplano na nito ang lahat. Magbabakasyon ang daddy niya hanggang sa mawala ang galit nito sa kanya.
Pero ayon mismo rito, hindi pa pala sapat ang ginawa nito para magalit ng lubos sa kanyang daddy niya. Nang humupa raw ang galit ng dad niya, ay ipinasya nito na kausapin siya. Kaya kinausap nito ang daddy niya at sinabing hindi pa yun ang tamang panahon para magkausap sila. Inudyokan nito ang daddy niya na ituloy ang pagbabakasyon na siya namang ginawa ng daddy niya. How could you do that to dad? Nahigit niyang hininga nang makita niya ang kanyang ama na ibinigay kay Matthew ng isa sa mga tauhan ni Manolo. Pakiramdam niya sinaksak ang puso niya nang makita niya ang kaawa-awang itsura nito. Dad! What did you do to him? Sobra kasing tigas ng ulo niya. Lagi niya tinatanggihan ang mga pagkain. Pareho lang kayo ng ama mong matigas ang ulo. Please, Arya. I'm sorry, anak. Dahil sa akin napahamak ka. Ang hangal ko para hindi man lang maghinala sa kanya. I'm sorry if I made you feel that she's more important to me than you. Ang lahat ng hinanakit niya sa kanyang ama ay tila inilipad ng hangin dahil sa nakikita niyang paghihirap nito. Don't say that, Dad. Nagmahal lang kayo. Hindi yung kasalanan. Ang kasalanan, ang panluloko ng babaeng yun sa inyo sa kabila ng mga ginawa niyo para sa kanya. Nangatwira naman si Arya. Sinabi nito na ginawa nito yon dahil hindi na sumasapat ang perang nakukuha nito mula sa kanyang ama. Isa palang malaking grupo ang nautangan nito at naniningil na yun. Dahil walang maibayad si Arya, napilitan nito na gawin ang inuutos ng isang grupong yun. Siya naman itong hangal na walang kamalay-malay na naging courier. Para magawa yun ay kailangang palabasin ni Arya na pumunta ang daddy niya sa Pilipinas. Siyempre pa, guilty siya, kaya sinundan niya ang kanyang ama. Bagay na siyang inaasahan nito na gagawin niya. Pero dahil hindi siya malapitan ng mga ito, kailangang hulihin ng mga ito ang daddy niya. Alam di umano ni Arya na hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang kanyang ama. Hindi makalapit si Manolo sa kanya dahil laging nakabantay sa kanya si Joseph. Kaya napilitan si Arya na pumunta sa Pilipinas. Isinama nito si Matthew na binlockmail nito para makalapit ang mga ito sa kanya. Nakipag-bargain siya kay Arya. Sinabi niya na, total, napasa kamay na nga ng mga ito ang hinahanap, baka pwedeng pakawalan na siya at ang kanyang ama ng mga ito. Subalit bago pa man ito makasagot, umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok. Kasunod nun, narinig niyang sunod-sunod na palitan ng putok. Naipikit na lamang niya ang kanyang mga mata nang tutukan siya ni Arya ng isang armas at iputok yun. Nagulat si Erica nang may marahas na kamay na humila sa kanya. Sasama ka na rin lang, doon pa sa lokong yun. Bakit hindi ka malang nag-isip bago ka nagpatangi sa boyfriend mo? Pero hindi naman siya nito hinintay na makapagsalita. Sinenyasan nito ang mga kasama nito na buhatin ang nakahandusay na si Matthew. Ang huli ang sumalo sa bala nang paputokan siya ni Arya. Nauna nang nadala ang daddy niya sa ambulansya. Hinimatay ito nang magkaroon ng palitan ng mga putok. Nang makita niya si Arya na pilit na nagpupumiglas sa pagkakaposas, mabilis na sinugod niya ito at sinampal. Subalit nakakaisang sampal pa lang siya ay pinigilan na siya ni Joseph. Ayaw niyang magpaawat kaya binuhat siya nito. Napaawang ang bibig niya nang pagkatapos siyang maideposito sa van, ay basta na lang siyang iniwan ni Joseph. Sandali! Joseph, ano ba? Pasalamat ka. Natiktikan ni Aidan ang kilos sa mga lokong yun at nalaman niya ang koneksyon ng madrasta at nobyo mo sa kanila. Salamat. Tumabi ka nga. Kung gusto mo makatulong, huwag kang haharang-harang habang sinasagawa namin ang mga kasamahan ko ang trabaho namin. Hindi siya tuminag sa kinatatayuan niya. Madilim ang mukha nito. Bumuntong hininga ito at lumihis ng landas para iwan siya. Sinundan niya ito at humarang uli siya sa daraanan nito. Ano ba? Sa kabila ng pagpapakita nito ng galit ay natawa siya. I'm sorry, sabi niya. Hindi ito kumibo. Kasalanan mo naman kung bakit hindi ako nag-isip eh. Nagalit ka sa akin. Okay, given na yun. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag kaya sinundan kita. Huminto ito sa paglalakad pero nanatiling nakatalikod. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa iyo tungkol kay Matthew. Bago kasi ako nagpunta rito, nakipag-break na ako sa kanya. Ang buong akala ko kasi na siya yung may kasalanan sa akin. Pero nang malinis niya ang pangalan niya, naisip niyang
Babawin ko mga sinabi ko at makikipagbalikan ako sa kanya. Isa pa, hindi naman pala talaga kasi niya tinanggap ang sinabi ko na maghiwalay na kami. Baka nakakalimutan mo, may kasalanan siya sa'yo. Tinulungan niya si Arya na makuha ka. Pero heto ka, nakahandang patawarin siya. He saved my life. Saka bago yun, nagsorry na siya sa akin. Inamin niya na nagawa lang niya yun dahil naipit siya. Binlockmail siya ni Arya. Bakit ba natin siya pinag-uusapan ha? Tapos na ang problema mo. Pwede ka nang bumalik sa normal life mo. Or better yet, bumalik ka na sa Amerika. Yun naman talagang plano ko eh. Pero nagbago na yun. Gusto ko nang manatili rito sa Pilipinas. At ikaw ang pangunahing rason kung bakit gusto kong gawin yun. Huminto ito sa paglalakad. I love you! Natarantang sigaw niya. Pigil hiningang hinintay niya ang magiging reaksyon nito. Nang hindi ito lumingon, dinakbo na niya ang distansya nila. What do you think you're doing? Ha? Magtatapat ka na lang dun pa sa labas kung saan maraming pwedeng makarinig. Ano naman? Nagtapat na nga sa'yo tapos ganyan pa reaksyon mo. Nagtapat ka na rin lang. Hindi pa doon sa lugar na solo natin. Para nalamnam ko naman. So, anong gusto mong gawin ko? Bawin ko sinabi ko? Bawiin mo at hahalikan kita. Okay, babawiin. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil sinakop na nito ang mga labi niya. Totoo bang sinabi mo? Mahal mo talaga ako? Nangingiting tumango siya. Wala nang bawian ha. Umiling siya. Wala na talaga kayo ni Matthew? Umiling uli siya. Buti naman. Pero hindi ka na niya pwedeng lapitan, kausapin at yakapin uli. Babalian ko siya ng tadyang kapag ginawa niya yun. Tumango siya. Kailangan mong sumama sa bahay namin. Bakit? Kailangan mong humingi ng basbas mula sa parents ko. Kailangan mo rin ako ipagpaalam para masamahan kita sa Amerika. Namilog ang mga mata niya. Sasamahan mo ako? Babe, hindi ko hahayaan na malayo ka pa. At makatagpo ka ng mga Amerikano. Mamaya niyan, masalisahan pa ako. As if naman, magpapasalisi ka. Well, buti alam mo. Sa tuwa ay hindi niya napigilan ang sariling halikan nito sa mga labi, na buong puso namang tinugon nito. At dito na po nagtatapos ang love story ni na Joseph at Erica. Maraming salamat po sa mga likes, comments at new subscribers. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all.